Ang kwento ay nagsisimula sa Labyrinth City ng Nin, at isang batang babae na ang pangalan ay si Yuno ay nag-a-attend ng kanyang klase sa paaralan sa lungsod. Sinasabi ng guro sa kanila na ang mga word arts ay mga teknik na nakakapinsala sa natural na mga pangyayari, at maaari lamang gamitin sa mundo na ito, at hindi sila gumagana sa mundo ng mga bisita. Tumingin si Yuno sa isang kaklase na may pangalan na si Luso habang ang klase ay nagpapatuloy, at pagkatapos ng klase, nakikipag-usap si Luso kay Yuno, at hiniling niya na turuan siya sa mga force arts, dahil narinig niya na magaling si Yuno dito. Binanggit ni Yuno na mas magaling siya dito kaysa sa kanyang iba pang sining, at binanggit ni Luso na umaasa siya sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yuno na ang Nin ay isang bayan ng mga iskolar, at ito ay itinayo kasama ang malaking labyrinth ng Kazan sa gitna. Makikita natin ang ilang mga mandirigma na nakikipaglaban sa isang mekanikal na golem na lumabas mula sa labyrinth, at nagtagumpay silang talunin ito minsan, ngunit muling kumikilos ito, at patuloy silang lumalaban dito. Pagkatapos, makikita natin si Yuno na nagtuturo kay Luso kung paano gamitin ang force arts, at nagawa ni Luso gamitin ang kanyang force arts upang itaas ang isang bato. Pagkatapos ay itinatak sa eksena si Yuno na kumakain ng tanghalian kasama si Luso, at inikwento ni Luso ang tungkol sa Aurea, at binanggit niya na ang crown site ng United Western Kingdom ay ang Reyna, at sila ang lumikha ng Aurea. Pagkatapos ay lumabas sila ng bayan sa gabi, at tinitigan ang labyrinth habang kumakain ng ilang cookies. Sinabi ni Luso na narinig niya na ang malaking labyrinth ay may napakaraming mga relic na hindi nila kailanman mahuhukay, kahit na sila ay maging matatanda na. Binanggit niya na ang daang papunta sa kaluwalhatian ay bukas para sa lahat sa pamamagitan ng labyrinth, at iniisip ni Yuno na tama si Luso, at wala nang dapat katakutan, dahil patay na ang tunay na hari ng demonyo, at tapos na ang panahon ng takot. Iniisip niya na ngayon ay maaari na nilang pangarapin ang isang hinaharap na puno ng karangalan, at bumalik sila sa bayan. Pagkatapos ay may lindol na tumama sa bayan, at ito ay sumira sa lahat ng mga gusali sa gitna ng bayan. Nakapag-survive sina Luso at Yuno sa lindol, ngunit sa madaling panahon ay nahawakan ng isang metal golem si Luso, at pinatay ito nito. Wala nang magagawa si Yuno kundi panoodin ito, at tumakbo siya palayo. Nakapag-iwas siya sa lahat ng mga golem sa kanyang daan, at napansin niya na ang buong lungsod ay nasa kalituhan. Nakapagtakbo siya palabas ng bayan, at iniisip niya na mas mabuti na sana kung siya ay namatay na rin. Binanggit niya na walang nakakaunawa ng kahit ano, at kahit na ang hari ng demonyo ay patay, hindi pa rin ito ang dulo. May isang metal golem na nagtatangkang umatake kay Yuno sa labas ng bayan, at ginamit ni Yuno ang kanyang word arts na tinatawag na exploding stars upang madali nitong talunin ito. Hindi siya makapaniwala na nagawa niyang talunin ang metal golem, at iniisip niya na maaari rin niyang na-save si Luso kung kaya niyang talunin ang mga ito. Umiiyak siya habang iniisip ito, at may ilang higit pang mga metal golems na pumunta roon. Sinubukan ni Yuno ang parehong atake upang talunin din sila, ngunit hindi ito gumana sa kanila. Nagpasya na lamang si Yuno na hayaan ang kanyang kapalaran sa kanilang mga kamay, ngunit isang mandirigmang nagligtas sa kanya mula sa mga metal golem, at tinanong siya kung gusto ba niyang mamatay. Sinabi ni Yuno na hindi, at binanggit ng mandirigmang ang mga bagay ay magiging masaya para sa mga tao, at siya ay mami-miss out kung patuloy siyang gagampanan ng ganitong paraan. Binanggit niya na kapag nawala na ang lahat, malaya na si Yuno, at maaari niyang piliin kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi makapaniwala si Yuno na nagawa ng mandirigmang talunin ang mga golems na iyon gamit ang isang sira-sirang espada, at tinanong niya ito kung siya ay isang bisita. Natuklasan niya na siya ay, at napapansin ni Yuno na ang bisita ay nakatalo ng maraming metal golems. Sinasabi ng bisita na walang dami ng mga bagay na ito ay magiging katapat para sa kanyang tibak, at kumakain siya ng ilang mga random na dahon ng halaman, ngunit nakakasuka ang lasa, at sinabi ni Yuno sa kanya na ito ay nakalalasan. Pagkatapos ay tinatanong siya ng bisita kung mayroon siyang pagkain sa kanyang, at sinasabi ni Yuno sa kanya na tumakbo palayo mula rito dahil ang lugar na ito ay may malas. Tinatanong siya ng bisita kung bakit, at ipinapakita ni Yuno sa kanya ang isang malaking metal golem, at sinasabi niya sa kanya na ang dakilang labyrinth ay isang higanteng golem mula pa sa simula. Binanggit niya na ito ay maaaring isang halimaw na nilikha upang talunin ang tunay na hari ng demonyo, at pagkatapos patayin ng bisita ang isang metal golem sa likuran niya, at tinatanong niya siya kung mayroon siyang pagkain. Sinasabi niya sa kanya na wala siyang kumain ng almusal, at sinasabi ni Yuno na mayroon siyang ilang travel rations. Binanggit ng bisita na ang pakikipag-usap kay Yuno ay isang sakit, at hinihiling niya sa kanya na magbigay sa kanya ng ilan sa kanyang rations, at kapalit nito, siya ay papatay sa giant metal golem.
Iniisip niya na ang pakikibaka sa bagay na iyon ay magiging masaya, at tinatanong ni Yuno kung sino siya. Nagpakilala ang bisita sa kanyang sarili bilang Sojiro Yago, at binanggit niya na siya ay isang mandirigmang ng Yago Shinkagyu style. Siya ang huling Yago sa daigdig, at tinatanong niya si Yuno kung paano niya ginamit ang salitang sining kanina. Kung paano niya ginamit ang salitang sining kanina. Hinihiling niya sa kanya na turuan siya ng iyon, at sinasabi ni Yuno sa kanya na ang mga bisita ay hindi magagamit ang kapangyarihang ito. Ipinaliwanag niya na ang mundo ng mga bisita ay batay lamang sa mga batas ng pisika, at sila ay nagsasalita lamang sa pamamagitan ng mga salita ng tunog. Kaya ang mga word arts ay lampas sa kanilang pangunawa. Iniisip ni Sojiro na ito ay dahil ang mga tao dito ay hindi nagsasalita ng Hapones, at binanggit ni Yuno na ang mga word arts ay ang dahilan kung bakit sila ay makapag-usap ngayon, at ginagamit nila ito upang hilingin sa hangin at mga bagay na gumalaw o magningas. Sinasabi ni Sojiro na hindi niya ito naiintindihan, ngunit mas mahusay ang tebak. Sinubukan ni Yuno na kumbinsihin si Sojiro na tumakas, dahil ang pagtalo sa bagay na iyon ngayon ay hindi magbabago ng kahit ano dahil patay na ang lahat. Hindi nakikinig si Sojiro sa kanya, at binanggit niya na siya ay lalaban dahil ito ay magiging masaya. Pagkatapos ay pumunta siya upang labanan ang halimaw, at sa daan, pinalo niya ang mga metal golems na kanyang nasumpungan. Ang higanteng golem pagkatapos ay nagtatangkang saktan si Sojiro, ngunit si Sojiro ay nagawa itong iwasan, at umakyat siya sa braso ng golem. Pagkatapos ay nagpapadala ang higanteng golem ng ilang maliit na golems upang atakihin si Sojiro, ngunit ginamit ni Sojiro ang mga golems bilang footholds upang malapit sa higanteng golem. Pagkatapos ay ginamit ng higanteng golem ang thermal arts upang atakihin si Sojiro, at iniisip ni Yuno na ito ang parehong atake na ginamit nito upang sunugin ang lungsod. Hindi makapaniwala si Yuno na talagang nagtagumpay si Sojiro sa pagtalo sa higanteng golem, at nagtataka siya kung bakit nagumpisa ang dakilang labyrinth na gumalaw ngayon. Iniisip niya kung ito ay dahil kay Sojiro, at iniisip niya kung ito ay tumugon sa kanyang lakas. Iniisip niya na baka aktibo niya ito dahil gusto niyang labanan ito, at binanggit ni Sojiro na ang pagputol sa golem na ito ay mas masaya kaysa sa pagputol sa M1. Hindi naiintindihan ni Yuno kung ano ang ibig niya sabihin, at sinasabi niya sa kanya na siya ay nagsasalita tungkol sa isang tangke, ngunit hindi pa rin naiintindihan ni Yuno ito. Pagkatapos ay tinatanong niya siya kung paano niya nagawa na talunin ang bagay na iyon, at binanggit ni Sojiro na madali itong matuklasan ang kanilang buhay na tatak kung iniisip nila kung saan nila ito ilalagay kung sila ang mga gumawa ng bagay na iyon. Binanggit niya na hindi ito nasa mga binti at ang dibdib ay mayroon ng weapon na naglalabas ng apoy. Ang bewang ay masyadong mabigat, at ginamit nito ang kaliwang kamay upang atakihin muna. Ito ay naiwan lamang ang kanang braso, at ito ay simpleng pagtanggal. Sinubukan ni Sojiro na umalis, ngunit pinigilan siya ni Yuno, at ibinigay sa kanya ang mga rasyon na ipinangako niya sa kanya. Binanggit ni Sojiro na nakalimutan niya iyon, at kumakain siya ng mga rasyon. Iniisip niya na mas maganda ito kaysa sa mga insekto o damo, at iniisip ni Yuno na kinamumuhian niya ang mga taong malakas na gumawa ng kanyang buhay na walang halaga. Iniisip niya na siya ay isang mahina, at bilang isang mahina, kailangan niya ng layunin upang suportahan siya sa buhay, kahit na mali ang layuning iyon. Binanggit ni Sojiro na oras na upang magpatuloy at hanapin ang isang mas masayang bagay, at nagtataka siya kung aling direksyon niya dapat puntahan. Sinabi ni Yuno na dapat siyang pumunta sa Oration, at binanggit niya na ito ay naging pinakamalaking bansa. Tinanong siya ni Sojiro kung mayroong malalakas na kalaban doon, at sinabi ni Yuno na mayroon, at binanggit niya na nagtitipon ng konsilyo ng Orosa ng mga bayani mula sa buong mundo. Nagplaplano silang gawin ang isang malaking bagay, at iniisip ni Sojiro na ito ay perpekto. Iniisip ni Yuno na maraming malalakas na tao sa mundo na maaaring pumatay sa lalaking ito, at marahil may mga kaaway sa labas na hindi matalo sa kanya. Iniisip niya na mayroong pangalawang general ng Oria na ang lahat ay kilala bilang Rose Clay, ang Absolute. Mayroon din si Craftmer, isang Hatch of Truth na nagsasalita ng paghawak sa isang hindi kilalang ikalimang sistema ng word arts, at si Teroa ang Owl na nagtatago sa malalayong White Mountains. Mayroon si LN Noah, ang Winter na kung sino ay walang nakakakita kailanman, at isang bisita na nagpalaya sa dakilang Yellow Fortress 9 na taon na ang nakakaraan, si Kazuki, ang itim na tono. Sa mundong ito, maraming banta at katotohanan pa rin ang natitira, at iniisip ni Yuno na dapat niyang malaman kung sino ang lalaking ito at kung ano ang eksaktong ang malayong mundo. Sinabi niya kay Sojiro na siya ang magnumanman sa kanya patungo sa Oria, at binanggit niya na hindi siya magdududa kung kasama niya ang isang alagad ng Negan.
Binanggit ni Sojiro na gusto niya ang ekspresyon niya, at binanggit niya na ngayon ay maaari nang gawin ni Yuno ang anumang nais niya dahil siya ay malaya. Iniisip ni Yuno na ngayon na nawala na niya ang lahat, pakiramdam niya ay maaari siyang gumawa ng isang bagay na magulo, at ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Sojiro bilang Yuno, ang malayo toon. Sinabi ng tagapagsalaysay na ang Horizon ay puno ng walang katapusang mga Shira, at ito ang kwento ng unang isa, ang isa na kayang talunin ang mga golem gamit lamang ang kanyang taybak, at ang isa na nagpapatupad ng pinakasiprimo na sining sa taybak na nagpapaliit sa mga malawakang alamat sa simpleng katotohanan, ang isa na nauunawaan ang mahahalagang lugar ng lahat ng nabubuhay na mga nilalang at may likas na instinct para sa pagpatay. Hindi siya maaaring masaklo ng katotohanan ng kanyang mundo, at siya ay si Sojiro, ang Willow Sword. Napapansin ni Sojiro na may ibang tao na narito, at kanilang pinatay ang mga metal golem sa pamamagitan ng maingat na pagtumbok sa kanilang mga buhay seal, at siya ay tumatawa na iniisip na sila ay magiging isang magandang katunggali para sa kanya. Ang kwento ay nagpapatuloy, at binanggit ng tagapagsalaysay na ang tunay na hari ng demonyo ay namatay. Ang kaaway ng mundo na pumuno sa Horizon ng takot ay nasugpo ng isang tao, ngunit hanggang sa araw na ito, walang sino man ang nakakaalam kung sino ang taong iyon. Ngayon ang panahon ng takot ay tapos na, ngunit kailangan pa rin ng isang bayani. Pagkatapos ay pumutol ang eksena sa bagong prinsipalidad ng Lithia, at binanggit ng tagapagsalaysay na isang general na pinangalanang Taranda Guarded ay naghiwalay mula sa Aurea, ang tanging kaharian ng Minian. Nagdeklara si Taran ng kasarinlan para sa regional na lungsod sa tabi ng kanal at tinawag itong bagong prinsipalidad ng Lithia. Ito rin ay isang seryosong military provocation na nagbanta sa kontrol ng Aura sa Harapier. Binanggit ng tagapagsalaysay na sa araw na ito, dapat sana ay bumalik sila na The Moon Tempest sa Lithia matapos ipadala bilang isang especially iya ni Taran. Nakikita natin sila na sa isang karwahe, at napapansin niya ang isang grupo ng mga wyvern na sumusunod sa kanilang karwahe mula sa likod. Iniisip niya na ang mga wyvern ay nangangamoy ng ganito kapag sila ay umaatake sa mga minion, at sa ganitong bilis, siguradong hahabol sila sa kanila. Binibisita niya ang driver kung makakarating ba sila sa Lithia bago mahabol sila ng mga wyvern, at sinabi ng driver na wala ng pag-asa dahil nakikita na nila ang wyvern swarm. Sinabihan nila na ang driver na bumilis, at sinabi ng driver na ginagawa na niya ang lahat ng kaya niya. Nagsabi ang bungo kasama niya na kakainin na sila sa takbo, at tinanong nila na ang isang bearang tinatawag na Higo kung siya ay may tiwala. Sinabi ni Higo na kaya niyang tapusin ang lahat ng mga ito, at binanggit na naririnig niya na si Master Taran ay isang tinatawag na Demon King. Sinabi ni Lana na ito lamang ay isang palayaw na ibinigay ng kaharian sa kanya, at sinabi ni Higo na nauunawaan niya na ang Minan Society ay pinamumunuan ng 3 kaharian. Sinabi ni Lana na mali siya, at binanggit na ngayon ay Aura lamang at ang iba pang kaharian ay nawala dahil sa tunay na hari ng demonyo. Ito ang dahilan kung bakit para sa Orosa, sila ang tunay na hari ng demonyo, at ang iba ay nagpapanggap lamang na mga hari ng demonyo. Sinabi ni Higo na ang tunay na hari ng demonyo ay nagpapanggap din, at sinabi ni Lana na siya ay iba, at siya ay ang tunay na bagay. Binanggit ng bungo na kahit ang isang bisita ay mas may kaalaman kaysa kay Higo, at nagtataka kung paano maaaring maging isang bearang negosyo si Higo na walang alam tungkol dito. Sinabi ni Higo na inilaan niya ang kanyang buhay sa kanyang taybak para sa mga dahilan na hindi niya masabi, at sinabi niya sa bungo ang kanyang pangalan. Nagpakilala ang bungo bilang Shul the Sound Slicer, at sinabi ni Higo na ang mga wyvern ay hindi lamang ang lumalapit sa kanila. Naririnig natin ang ilang putukan, at nakikita natin na ang ilang mga manglalakbay ay sinusubukang atakihin ang karwahe. Iniisip nila na nasa parehong mga wyvern at mga manglalakbay, sila ay ganap na nakasara, at gumagamit ng ilang mga bomba ang mga manglalakbay upang pahinturan ang karwahe, ngunit hindi tumigil ang driver ng karwahe. Pagkatapos, inatake ng mga wyvern ng mga manglalakbay, at pagkatapos makita ang mga ito, sinabi nila na sila ay iniligtas. Binanggit niya na ang mga dragon na ito ay naging bahagi ng army ni Linnea, at pabagsakin ng mga dragon ang mga manglalakbay isa-isa. Pagkatapos patayin silang lahat, sinabi ng leader ng mga wyvern sa kanilang tropa na pumunta sa kabilang panig ng bundok, at sinabi niya sa kanila na pigilin ang pagkain ng laman ng minian. Sinabi niya sa kanila na hiwain ang mga ito nang malaman nila kung ano ang nangyayari sa mga mangmang na lumaban sa bagong prinsipalidad. Pagkatapos ay napansin nila ang isang wyvern swarm na sumusugod sa kanila at naglaban ang 2 wyvern swarm. Napanatiling mananalo ng mga tame wyvern ang mga stray wyverns, at ginamit ng leader ng tame wyvern ang hiningang apoy upang tapusin ang mga ito.
Nang makita ito ni Lana, binanggit niyang ito ay ang thermal arts ni Reg, at tinanong siya ni Higo kung si Renji ba ay isang wyvern. Sinabi ni Lana na siya nga, at binanggit na ang bawat wyvern swarm ay may isang leader. Si Renji ang kanilang leader, at habang sila ay nagbabantay, ang prinsipalidad ay maingat na protektado. Sinabi niya na wala nang ibang lungsod ang gumamit ng mga wyvern para sa aerial attack, at sinabi niyang sila ay hindi matalo. Nagtataka si Shul kung bakit ang mga manglalakbay ay nag-atake kung ganito na ang kalagayan, at sinabi ni Lana na ito ay ang dahilan kung bakit sila dalawa ay kinakailangan. Nagtataka si Shul kung hindi sila ang tunay na kaaway, at sinabi ni Lana na mayroong nag-uutos sa mga manglalakbay. Naalala ni Higo na sila ay tinatawag na isang self-proclaimed Demon King, at napagtanto niya na ang Orosa ay nasa likod ng mga atake na ito. Pagkatapos, pumutol ang eksena sa Orosa, at binanggit ng tagapagsalaysay na ang lungsod na ito ay pinamumunuan ng huling Minian Queen, ngunit ang politika ng lungsod ay hindi tinutulak ng Reyna. Ngunit ang 29 na opisyal. Makikita natin ang 2 opisyal na nag-uusap, at isa sa kanila na may pangalang Hido ay nagbabanggit na ang mga atake ng kalakal ng mga bandit ay hindi sapat dahil nakikipaglaban sila kay Tree ng Guarded. Sinabi ni Jel na kaya sila nagdidiwang, at binanggit niya na ang kompetisyon sa imperyo upang pumili ng bayani ay isang malaking gawain. Sinabi niya na wala silang mga paraan upang harapin ang Lithia kung sila ay lalahukan ng isang all-out na atake at kaya ang digmaan ay dapat na ang kanilang huling opsyon. Sinabi ni Hido na dapat silang magkaroon ng isang pagpaslang sa kaso na ito, at nagtataka siya kung maaaring ito ay gawin ng puwersa ng ika-17 ministro na may pangalang Elia. Sinabi ni Jelly na mayroon siyang isang especially iya doon, ngunit sila ay kasalukuyang nag-iimbestiga ng ibang bagay. Sinabi ni Hido na dapat ay ang pang-anim na general na may pangalang Harjen ang maging esperto sa pagsupil sa mga wyvern, ngunit gusto niyang ilayo sa gulo ang taong iyon. Pumayag si Jelly, at binanggit niya na si Har-End ay kasalukuyang patungo sa Tate Ravine upang pigilin ang isang dragon. Sinabi ni Hido na wala itong pagkakataon, at binanggit niya na maaari niyang gamitin ang sinuman para sa pagpaslang hanggat hindi ito mauuwi sa Aurea. Tinanong siya ni Jelly kung sino ang plano niyang gamitin, at sinabi ni Hido na hindi palaging kailangan gawin ng tahimik ang isang pagpaslang dahil minsan ang mga tao ay namamatay din sa malalaking aksidente. Sinabi niya pagkatapos kung maaari niya bang makakuha ng vertical stampede na ilabas. Ang eksena ay pumutol sa Tate Ravine, si Har-End ay pumunta sa kampo ng grupo ng mga nanghuhuli ng dragon, at pinaglangkuran siya ni Pick ng tsaa. Sinabi ni Pick na tila pagod si Har-End, at sinabi ni Har-End na sinuman ay maaaring maging pagod kapag papatay sa isang dragon. Tinanong niya siya tungkol sa unit ng pagsubaybay, at sinabi niya na hinati niya ang mga sundalo sa 3 grupo at inilagay sila. Sinabi niya na may 2 tao na nagpatrolya sa libis sa lahat ng oras, at tinanong ni Har-End siya na gawing 3 ang bilang mula bukas. Pagkatapos ay tinanong ni Pick si Har-End kung tunay na nasugatan ang Moldering One, at sinabi ni Har-End na hindi sila narito kung hindi ito. Karaniwan nilang makikita itong lumilipad sa kalangitan, ngunit ngayon, ito ay nagtatago sa kanyang pugad. Sinabi niya na ngayon ay ang kanyang pagkakataon, at kung magagawa niyang pumatay kay VK sa pag-aapoy, kung gayon ang kanyang pangalan ay magiging bahagi na ng kasaysayan. Binanggit niya na hihintayin nila ito na magutom at lumipad palabas, at isang sundalo ang tumanggap ng balita na ang kanilang mga tirador ay kinakastigo. Hiniling ni Har-End sa sundalo na kausapin sila, at sa pakikipag-usap sa kanila, nalaman ni Har-End na si Vicon ay umaakyat sa ibabaw ng lupa patungo sa kanilang lokasyon. Hindi makapaniwala si Har-End dito, at sinabi ni Pick sa kanya na umurong. Tinanggihan ni Har-End na gawin ito, at pagkatapos ay nadama ni Pick na mayroong kakaiba, at ginamit niya ang kanyang mga word arts upang ipadala si Har-End palabas ng Tolda. Sandali pa, ang Tolda ay nagibangbang ng hininga ng isang higanteng dragon, at tinitigan ni Har-End si Vicon. Tinanong ni Vicon si Har-End kung mayroon pang ibang mga grupo ng nanghuhuli sa labas, at napansin ni Har-End na si Vicon ay malubha ang sugat, at tinanong siya ni Vicon kung saan niya siya patutulingin. Nagtataka si Har-End kung ano ang nangyari sa katawan ni Vicon, at tinanong siya ni Vicon kung nakita na ba niya ang isang kampyon. Nagtataka si Har-End kung isang kampyon ng Minan ang nagawa nito kay Vicon, at sinabi ni Vicon na hindi nila ito kaya gawin sa kanya. Binanggit niya na sasabihin niya sa kanya ang katotohanan, at sinabi niya na isang wyvern ang nagawa nito sa kanya. Binanggit niya na sinabi niya kay Har-End ang kanyang hiya, at sinabi niya na ngayon ay ang pagkakataon ni Har-End na sagutin. Sinabi ni Har-End na siya ang huling nanghuhuli, at sinabi ni Vicon na patawarin niya ang mga hanggal na minion, ngunit kapalit nito, si Har-End ay mag-aapoy sa kanyang mga alab.
Sinubukan niya itong atakihin ng may hiningang atake, at sinubukan ni Har-End na lumaban gamit ang isang crossbow na ginawa niya gamit ang kanyang word arts, ngunit walang kabuluhan laban sa isang dragon. Isang wyvern na may pangalang Hoshi ang mayroon ARS na dumating doon, at ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na si ARS ay isinilang na may 3 pangitaas na mga siko, at ang mga braso ay nagnanais ng isang bagong bagay, at nais niyang patunayan na siya ay higit pa sa isang wyvern. Siya ay nangangarap ng lahat ng bagay na hindi niya maabot, at bago magtagal, ang pagnanais na iyon ay nagtulak sa kanya upang makamit ang kayamanan ng isang bayan, sakupin ng isang lupa at labyrinth, at ngayon ay siya ay nasa bingit ng pagwasak sa isang alamat. Binanggit ni Viken na ano ang gusto ni ARS, dahil kinuha na niya ang kanyang kayamanan, at sinabi ni ARS na siya ay ginagawa lamang ang natural. At si Har-End ay nagsimulang umatake kay ARS, at tinanong niya ito na manatili sa labas ng ito. Pagkatapos, sinugod ni Viken si ARS, at umiwas si ARS, at sinuntok si VK09 ng isang bala. Binanggit niya na ang mga ito ay mga poison magic bullet mula sa Arboreal Sky Spire ng West Cliff. Sumabog ito kapag ito ay nakakaranas ng kontak sa mga nerbyo, at ginamit ni ARS ang kanyang mahika upang baguhin ang hugis ng bala at patumbahin si VK. Haren pagkatapos ay nagsalakay sa ARS ngunit iwinasak ng ARS at nagtataka si Haren kung bakit nais ng ARS na agawin ang kanyang kaaway mula sa kanya. Sinabi ng ARS na tumutulong lamang siya sa kanyang kaibigan, at sinabi ni Haren na hindi siya kaibigan nito. Sinabi niya na siya ngayon ay isang general ng Aurea at isang pumatay ng wyvern. Pinatay niya ang daan-daang wyvern tulad niya upang yumaman sa mundo at patuloy pa rin siyang naghahanap ng karangalan sa kanyang edad, at ito ang dahilan kung bakit siya narito upang patayin si Dekon. Sinabi ng ARS na ito ang dahilan kung bakit gusto niya si Har-An, at sinabi niya na narinig niya ang tungkol sa paligsahan sa Orosa. Lahat ay sinusubukan na magtangkang magkaroon ng bayani, at hindi niya pakialamang sumali dito. Nakita natin na buhay pa rin si Viken, at sinugod niya ang ARS at si Har-An ng isang hiningang atake, ngunit ginamit ng ARS ang isang artifact na tinatawag na dakilang eskudo ng mga patay upang pigilan ang atake, at pinuputol niya ang VK at dalawa si Har-An sa paligid nito. Iniisip ni Har-An na hindi pa man lang nagagalaw ang braso ng ARS noong una niyang makilala ito, at sinabi niya sa ARS na ang 29 na opisyal ng Aurea ay naghahanap ng isang bayani. Nagtitipon sila ng pinakamalalakas na tao mula sa buong mundo, at dapat din siyang sumali kung may pagmamalaki siya sa kanyang lakas. Gayunpaman, hindi niya pipiliin ang kanila, at hindi niya kailanman gagamitin ang kanyang lakas upang magtaguyod ng kaluwalhatian. Sinabi ng ARS na alam niya ito, at sinabi niya na ang nais ni Hargan ay tunay na kumikinang. Sinabi niya na balang araw, si Har-An ay magiging masigit pa kaysa sa kanya ngayon, at umalis siya patungo sa lungsod ng labirinto ng Nin. Nagtataka si Haren kung bakit siya papunta sa isang sinirang lungsod, at sinabi ng ARS na mayroon siyang hinahanap doon. Binanggit ng tagapagsalaysay na si ARS ay isang taong maaaring humawak ng anumang uri ng sandata at mayroong kakaibang mahika na kolektado mula sa buong mundo. Sumubok siya ng maraming labirinto at kalaban sa buong malawak na mundo, at nagtagumpay sa kanilang lahat. Dahil sa kanyang mga hangarin, siya ay nagtagumpay na lampasan ng mga dragon, ginawa siyang pinakamabilis na nilalang na lumilipad. Ang kwento ay nagpapatuloy kasama si Taran the Guarded na ginagawa ang kanyang pang-araw-araw na pag-iikot sa paligid ng Lithia, at isang bata ang lumalapit sa kanya. Tinanong siya ni Taran kung ano ang nangyayari, at sinabi niya na wala siyang kahit anong matamis na maibibigay dito. Sinabi ng bata na sinasabi ng kanyang ama na maraming naitulong si Taran sa kanya, at mas marami siyang naging customer, kaya nais niyang pasalamatan siya. Nauunawaan ito ni Taran, at sinabi niya na hindi naman niya personal na tinutulungan ng kanyang ama, at ang paggawa ng mga plano upang tiyakin na hindi magdusa ang mga mamamayan ng Lithia ay kanyang obligasyon. Sinabi niya na dapat pasalamatan ng bata ang kanyang ama kung nais niyang pasalamatan ng sinuman, at pagkatapos ay ibinigay ng bata kay Taran ang isang kahon na ginawa niya sa kanyang club ng handicrafts bilang regalo. Tinanggap ito ni Taran, at sinabi niya na maaari niyang ilagay ang kanyang mga hairbands dito. Sinabi niya pagkatapos sa bata na maging isang mabuting mamamayan ng Lithia tulad ng kanyang ama, at umalis siya. Isinalaysay ng tagapagsalaysay na si Taran the Guarded ay nakaranas ng maraming labanan, at dating kasapi siya ng 29 na opisyal ng Aurea. Siya ang ika-23 na general, at siya ay isang magaling na talento. Hindi lamang siya namamayagpag sa mga sining ng panitikan kundi pati na rin sa mga sining ng digmaan at politika, at nang mamatay ang tunay na hari ng mga demonyo, nagdeklara siya ng kanyang kalayaan mula sa Aurea.
Kinikilala bilang isang self-proclaimed Demon King, siya ay may sariling puwersa ng militar at nag-aayos para sa isang digmaan sa Orosa. Pagkatapos ay pumunta si Taran sa kanyang opisina, at habang papunta roon, iniisip niya na ang digmaan sa Orosa ay parating na at dapat niyang madaliin ang kanyang mga paghahanda, at hindi niya dapat palagpasin ang pagkakataong ito para sa tagumpay. Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang opisina, at sinabi niya na alam niyang naroon si Dai. Bumaba si Dai mula sa itaas, at tinanong siya ni Taran kung paano niya nalaman. Sinabi ni Taran sa kanya na sa simpleng hula lang ito, at sinasabi niya ito tuwing bumabalik siya sa kanyang opisina. Sinabi niya na sulit ang ginawa niya ito upang makita ang reaksyon nito, at sinabi ni Dai na may iba. Talaga si Taran. Matapos ay tinanong ni Taran si Dai kung natagpuan niya ang hinihingi niya na makuha mula sa Nin, at ibinigay ni Dai sa kanya ang isang lente. Tinanong niya kung ito ang nais niya, at sinabi ni Taran na ito ang malamig na bituin at ito ang nais niya. Sinabi niya na talagang may pinagkukunan ng ideya si Dai, at tinanong ni Dai kung ano ang bagay na iyon. Sinabi ni Taran na ito ay isang mahiwagang bagay mula bago pa ang panahon ng tunay na hari ng mga demonyo, at nagduda siya na ginamit ito ng tunay na hari ng mga demonyo na may pangalang Kazuna upang palakasin ang dakilang labirinto. Pagkatapos nilang pagdaanan ang sinag ng araw sa gitna ng sentral na kristal, maaaring maging pampasabog na liwanag ito na kayang magbombarda ng isang lungsod. Sinabi ni Dai na tila mapanganib ito, at sinabi ni Taran na wala nang isa man sa mga bagay na nagmula sa malayong mundo ang magiliw sa kalikasan. Mga engkantadong espada, mahiwagang bagay, at hindi maaring tiisin ng mga entidad sa malayong mundo ang pumapasok sa kanilang mundo. Nagtataka si Dai kung siya ba ang tinutukoy nito, at nagtataka si Taran kung iniisip ba ni Dai na siya ay magiliw. Mensyon niya na sa hindi bababa ang kanyang sandata na tinatawag na Magic Blade Razek Core, na ipinagmamalaki ang pagkakaroon nito ng inisyatibo sa anumang atake ay hindi maganda. Tinanong niya siya kung ito rin ay itinapon mula sa malayong mundo, at sinabi ni Dai na maaaring ganun nga. Tinanong siya ni Taran kung nakahanap siya ng iba pang mahikang bagay bukod sa Cold Star at Nin. Sinabi ni Daki na nag-ikot siya, ngunit wala siyang nakita pang ibang mahalaga. Sinabi ni Taran na okay lang, at nagtataka si Dai kung hindi ba niya ikinatutuwa na hindi niya dinala ang golem. Sinabi niya na hindi niya alam kung sino ang pumatay dito, ngunit mukhang seryoso ito. Iniisip ni Taran na si Dai ang pumatay dito, at sinabi ni Dai na ibig sabihin lamang nito ay may ibang taong kasing lakas niya. Sabi ni Taran sayang dahil gusto sana niyang makita si Dai na gumamit ng ganoong uri ng kanyang, at sinabi ni Dai na hindi siya isang mangangaso. Sinabi ni Taran na ngayon ay dapat niyang bigyan ng ibang gawain si Dai dahil natagpuan na niya ang kayamanan, at sinabi niya na halos 2 buwan na ngayon, ang mga karwahe ng mga ngalakal na pumapasok at lumalabas ng Lithia ay sinusugod ng mga masasamang loob na pinadalang mula sa Aurea. Sinabi ni Dai na narinig niya ito, ngunit dapat sanang protektahan ni Rain ang kalangitan ng Lithia, at ang isang grupo ng masasamang loob ay hindi dapat banta sa kanya. Ipinaliwanag ni Taran sa kanya na ang mga masasamang loob ay nagbibigay ng iba pang problema, at sinabi niya na ginagamit sila ng kaaway upang obserbahan ang mga hakbang na kanilang ginagawa, tulad kung kailan magiging kaunti ang oras bago ma-intercept ang Wyvern o kung kailan dadalhin ang mahalagang kargamento. Nagtataka si Dai kung akala ba niya na mayroong lumalabas na impormasyon sa Orosa, at sinabi ni Taran na oo, at hiniling niya kay Dai na alamin kung sino ito at hulihin sila. Sa susunod na eksena ay nagpuputol sa ilang mga ngalakal na nag-uusap-usap, at pumunta si Dai sa kanila. Sinabi niya na dumating ang ilang mga masasamang loob mismo sa harap ng lungsod, at nagtataka siya kung upang magpadala ng mga especially iya. Nag-aalala siya kung sinusubukan nilang hanapin ang butas sa kanilang sistemang depensa sa himpapawid, at sinabi niya na marahil sila ay sumakay sa isa sa mga ngalakal upang makapasok sa Lithia. Marahil ay nagpanggap sila ng mga ngalakal mula sa ibang lugar na atakehin, at kung sila ay nagpapakilala bilang mga ngalakal, marahil ay may higit pa sa kanila. Iniisip niya na ang iba ay nagmamasid sa estruktura ng kanyang pamamahala, at isang sniper ang sumuntok sa kanya, ngunit ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Lumabas din ang mga sandata ng iba pang mga ngalakal, at napansin ni Daki na may 4 na mga tagapanaw, at 3 ay nagtatago. Binaril niya ang mga lalaki sa lupa, at nagtagumpay siyang umiwas sa mga bala mula sa 4 na mga tagapanaw. Iniisip niya na marahil ay naglo-load na ang mga tagapanaw ngayon, at agad niyang pinatay ang 2 sa kanila. Pinatay niya ang isa pang lalaki na nagtatago kasama ang isang tagapanaw, at pagkatapos ay pinatay niya ang isa sa mga lalaking sumubok na tumakas. Huminto siya sa 2 tumatakas na lalaki, at iniisip niya na may isa pang natitira pagkatapos nila.
Isa sa mga lalaki ang humiling sa kanya na ipakita ang awa at huwag pumatay sa kanila, ngunit pinatay ni Dai ito dahil napagtanto niya na ginugol lamang nito ang oras para sa kanilang huling tao na tumakas. Sinabi niya sa iba pang lalaki na hindi niya kailangang panatilihin ang kanilang buhay dahil nakarehistro ang lahat sa mga papel na kanyang nakuha mula sa taong kanyang pinatay. Hiningi ng natitirang tao na ipakita sa kanya ang awa bilang isang mangangaso, ngunit pinatay pa rin siya ni Dai, at sinabi niya na hindi siya isang mangangaso. Siya ay isang tulisan. Sinabi ni Taran na si Dai the Magpie ay isang aberrant na entidad na hindi maaaring tiisin sa malayong mundo at isang bisita na bumagsak sa mundong ito. Binanggit ng tagapagsalaysay na siya ang makakapidyo kahit sa bilis ng mga bala sa kanyang kamalayan, at siya ay may kahangahangang paningin at isang kahit balintataw. Siya ay nagmamayabang ng kapangyarihan ng pag-unawa, at kaya niyang taklubon ng mag-isa ang hindi mapapasukang mga labyrinth. Siya ay nangaagaw sa sandaling ito ng labis na krisis at may mga daliri ng lubos na katiwasayan, paningin, at banal na bilis. Siya ay nagnanakaw sa buong mundo ng walang pag-aalala sa batas, at siya ay isang minian na tinatawag na Dai the Magpie. Pagkatapos ay pinatay ni Dai ang huling espia, at nagtataka siya kung ano ang gagawin ng Ori ngayon. Ang susunod na eksena ay humantong kay Rain sa pagsasagawa ng isang pagpupulong ng mga wyvern, at sa pagpupulong, binanggit niya na narito sila upang parusahan ang isang sira-ulong individual ng kamatayan. Binanggit niya na marahil ay narinig nila ang kawawang tao ng Lithia na nawawala ngayon, at ito ay isang 9 na taong gulang na batang minian. Inaasahan niya na marahil ay may isa sa kanila na may alam tungkol dito, at binanggit ng isang uwi na nakita niya ang Deputy Commander Lal ng Southern Guerrilla Unit na kumakain ng isang bata. Regna G ay sinasabi na sila ay tumatanggap ng sapat na pagkain para sa pagprotekta sa mga mamamayan ng Lithia, at ito ang kasunduan na kanilang ginawa. Sinasabi niya sa lahat na ang pagkain ng isang mamamayan ng Lithian ay isang malaking paglabag sa tuntunin, at ito ay magugutom ang buong grupo nila. Nagtataka siya kung mayroon bang masasabi si Deputy Commander Elwell sa kanyang depensa, at wala namang sinabi si Elwell. Pagkatapos ay ginamit ni Regna G ang isang atake ng apoy sa wyvern na nagbigay alam sa kanya tungkol kay Elwell, at sinabi niya na walang sino man ang maaaring magloko sa kanya. Pinatay niya pagkatapos ang wyvern, at sinasabi niya na ito ang nangyayari sa mga lumalabag sa mga patakaran. Sinasabi niya na sino man ang kumakain ng mamamayang Lithian ay parurusahan ng kamatayan, at sinasabi niya na ang taong ito ay sumali sa kanilang hanay 1 taon na ang nakalipas. Sinasabi niya na hindi niya sapat na binigyang pansin itong taong ito, at ang mga sumali sa kanilang hanay sa parehong panahon ay mag-uulat para sa reconditioning. Sinasabi niya na walang sino man ang kailanman ay lalabag sa mga patakaran muli, at pagkatapos ay umaalis siya habang lumilipad. Iniisip ni Regna na siya ay nagpapatakbo ng isang pangkat ng basura. Dapat siyang superior kaysa sa anumang iba pang wyvern para sa dahilang ito, at hindi siya aalis mula sa kumpol. Iniisip ni Regna G na ang mga tunay na malakas ay may pananagutan sa iba, at pagkatapos ay nakikita natin ang isang bulag na batang babae na nagsusulat ng kanyang journal sa Braille. Sinusulat niya na si Regna G ay tila laging abala nitong mga araw, at pagkatapos ay pumunta si Regna G sa kanyang silid. Tinatanong siya ng batang babae na si Kurt kung Dainsplia ba siya ngayon, at sinabi ni Regna G na bago siya umuwi mula sa paghabol sa mga outlaw. Sinasabi niya na hindi siya makapagpapakalat tulad ng kanya, at sinabi ni Kurt na sumusulat siya ng diary. Narinig niya na ang mga maharlika na nakakapagsulat ay nag-iimbak ng talaan ng kanilang pang-araw-araw na buhay sa mga libro tulad nito araw-araw, at kung gagawin niya ito, palaging tandaan niya kung ano ang kanilang pinag-usapan. Nagtataka si Regna G kung paano siya magpapalaman, ngunit hindi niya makita, at sinabi ni Kurt na ito ay isang hamon na natutuwa siyang subukan sa mga nakaraang araw. Pagkatapos ay iniisip ni Kurt na dapat pa ring maliwanag sa labas, at sinubukan niyang hawakan si Regna G ngunit iniwasan siya ni Regna G. Humihiling siya na huwag siyang hawakan, at sinasabi ni Kurt na hindi niya ito maaaring mahuli sa kahit anong oras. Sinasabi ni Regna G na ang isang tulad niya na maliit ay hindi kailanman makakaasa na mahawakan siya kahit kailan, at sinasabi ni Kurt na ito ay maaaring totoo, at kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Pagkatapos ay nagtataka si Kurt kung gusto ba ni Regna G dito sa Lithia, at tinatanong ni Regna G kung paano niya nararamdaman ito dahil hindi naman siya makakakita. Sinasabi ni Kurt na gusto niya ito dahil maganda ito, at sinasabi ni Regna G na siya ay naiinggit kay Kurt sa pagiging ganyan. Pagkatapos ay humihiga siya, at iniisip kung kailan ba kikanta si Kurt ngayon. Sinasabi ni Kurt na maraming mga awit na mas magaling kaysa sa kanya, at sinasabi ni Regna G na siya ang nais niyang marinig.
Pagkatapos ay nagsimulang kumanta si Kurt, at sinasabi ng narrator na kahit matapos ang lahat, walang sino man ang nakakaalam kung sino talaga ang tunay na hari ng demonyo at kung ano ang kanyang ginawa sa kanyang bayan. Hindi man naranasan ni Kurt ito sa kanyang sarili, ngunit nawala ang kanyang paningin pagkatapos ng hindi masabi-sabing takot na iyon. Gayunpaman, ang isang batang babae at isang Win ay hindi nawalan ng kanilang sarili sa kahibangan, at iniisip ni Kurt na ang misteryosong awit na narinig niya sa kadiliman ang nagbigay sa kanila ng kanilang katinuan. Huminto si Kurt pagkatapos kumanta, at tinatanong si Regna G kung ano ang mangyayari sa Lithia. Nagtataka si Regna G kung plano bang manatili si Kurt sa Lithia, at sinasabi ni Kurt na hindi siya makakalabas dahil ang kanyang ina ang hari ng Lithia. Sinasabi ni Regna G na mamamatay ang mga Hangal na tulad niya sa unang bahagi kapag sumiklab na ang digmaan, at sinasabi ni Kurt na tama siya. Sinubukan niyang hawakan si Regna G ulit, ngunit iniwas ni Regna ang pag-atake. Pagkatapos, sinabi niya kay Regna G na nang magsimula ang mundo, may isang anghel. Nilikha ng anghel at tagapaglalang ng salita ang lahat. Nagtataka si Regna G kung naniniwala siya sa alamat na ito, at sinabi ni Kurt na oo, akala niya magiging maganda kung si Reg G ay isang anghel. Nagsimula siyang kumanta ulit, at binanggit ng tagapagsalaysay na siya ang nagpapahayag sa isang malayang puwersa na pumapalipad sa malawak na kalangitan ng mundo. Nag-uutos siya ng buong pagsunod, at may matalas siyang kasanayan sa pakikidigma. Matatag siya sa gitna ng isang bansa, at siya si Regna G, ang mga pakpak ng Sundown. Sa ibang lugar, sinabi ng isang tagapaglipat na ngayong oras kailangan niyang maghain ng isang mahirap na kargamento ngunit sigurado siyang magiging maganda ito dahil may isang anghel sa kanyang tabi. Pagkatapos, ang eksena ay nagbukas sa sentro ng pagdetina ng Oraya, at isang sundalo ang nagpapalam kay Hio na natanggap nila ang isang ulat mula sa punong tanggapan sa Mage City. Tinanong ni Hido siya kung ang mga bagong isyo ng prinsipalidad ay nasa kanyang jurisdiction na, at sinabi ng sundalo na oo. Sinabi niya na ipinadala ng ikatlong ministro Jelly ang abiso ng umaga at inaakala ni Hido na si Jelly ay nagtatrabaho ng mabilis. Tinanong ni Hido pagkatapos kung ano ang ulat, at sinabi ng sundalo na nawalan sila ng komunikasyon sa 10 miyembro ng kanilang lihim na serbisyo sa loob ng isang araw. Iniisip ni Hido na baka ang kanilang base ay napaligiran, at nagtataka siya kung may nakatakas. Sinabi ng sundalo na hindi kahit isa ang nakatakas, kahit na sila ay lahat ay elite na ahente na pinamumunuan ng ika-17 ministro. Tinanong ni Hido pagkatapos ang sundalo kung ilang tao ang kailangan niya upang harapin ito, at sinabi ng sundalo na kailangan niya ng 64 na tao mula sa ika-17 pangkat. Kailangan din niya ng isang koponan ng sniper, at tinanong ni Hido kung alam ni Elia, ang ika-17 ministro, ito. Sinabi na siya ang nangunguna sa tactical squads, at marahil ay dapat siyang magulat sa kanya bago sa kanya, ngunit narinig niya na siya ay kasalukuyang nasa undercover sa ibang operasyon. Sinabi ng sundalo na siya ay nasa isang liblib na lugar kung saan hindi posible ang komunikasyon sa radyo, kaya't nagpa siya siyang magulat kay Hio muna dahil siya ang nasa pangangasiwa dito. Sinabi ni Hido na hindi pa siya opisyal na iniluklok, at iniisip niya na ang lahat sa paligid dito ay ginagawa kung ano ang nais nila. Tinanong ng sundalo pagkatapos kung dapat ba silang magpadala ng mga bagong undercover agent, at sinabi ni Hido na sila ay ipapadala lamang nila sa kamatayan. Sinabi niya na kailangan nilang subukan ang ibang bagay, at tinukoy na sa silangan ng Mage City Headquarters, may isang nalubog na lupa na nililinang ng isang sapa. Hiniling niya sa sundalo na magpa-camp sa lugar na iyon, at sinabi ng sundalo na ang nalubog na lupa na ito ay lubhang malayo mula sa headquarters, at hindi ito isang partikular na kapakipakinabang na posisyon para sa depensa. Sinabi ni Hido na gagamitin nila ang posisyong iyon para sa pag-atake dahil hindi sila mahahalata ng wind doon, at ipapadala niya ang mga bagong eksperto sa pambomba bukas. Tinanong pagkatapos ng sundalo si Hido kung siya ang mamamahala sa pagpapalabas ng vertical stampede, at sinabi ni Hido na siya, at pinakiusap sa sundalo na umalis sa daan. Pagkatapos, pumukpok siya sa mga pinto ng selda ng bilangguan, at sinabi niya sa bilanggo na si Neo na alam niyang gising siya. Tumayo si Neo, at sinabi ni Hio na 10 miyembro ng lihim na serbisyo na nakabase sa Lithia ay natangay sa isang araw. Tinanong niya kung ilang tao ang kailangan niya upang harapin ito, at sinabi ni Neo na kailangan niya lamang ng isa. Ipinaliwanag ni Hio na si Neo, ang vertical stampede, ay isang babae na nagwasak ng isang buong regional army sa Oraya. Binuksan ni Hio si Neo mula sa kanyang selda, at sinabi ni Neo na kung titingnan, kailangan niya ng isang nilalang at isang katawan. Sinabi ni Hido na ayon sa kasalukuyang talaan, siya ang pinakamatinding bioweapon. Pagkatapos, ang eksena ay sumulong sa Ada, isang probinsya sa Sylvan.
Nakita natin ang ika-17 ministro Elia, ang pulatag, at sinabi niya na ang kanyang lola ay dating sinasabi na ang kagandahan ay isang talento na ibinigay sa kanila ng isang anghel kapag sila ay ipinanganak. Ngunit hindi niya ito pinaniniwalaan. Sinabi niya na ang kagandahan ay lumilitaw kasama ng talento at mahirap na paggawa, at nangangailangan ito ng mapagmasid na pangangalaga. Pagkatapos, pumunta siya upang maligo sa mainit na bukal, at napansin niya na may isang batang babae na si Yua ay nasa bukal na. Napansin ni Yua si Elia, at sinabi niya na akala niya ay umalis na si Elia pabalik sa Oraya. Elia ay nagsasabing tapos na ang kanyang mga aralin, ngunit mananatili siya sa nayong ito hanggang bukas, at iniisip niyang maligo bago umalis. Nagtataka si Yua kung mananatili rin si Kia hanggang bukas, at sinabi ni Elia na oo, at magpapaalam siya sa lahat bago umalis. Binanggit ni Ika na humiling si Elia na bigyan siya ng pribadong aralin, at pumayag siya, at sinabi niya na ituturo niya sa kanya ang mga sistemang pang-art ng salita. Sinabi niya na may 4 na pangunahing sistemang pang-art sa salita, ngunit hindi ito pinagkaiba ng mga elfo. Sinabi ni Yua na alam niya, at sinabi niya na mayroong thermal arts at crafts arts, ngunit hindi niya maalala ang dalawa. Sinabi ni Ilya na maganda na alam na ni Yua ang dalawa, at sinabi ni Ika na sinabi sa kanya ni Moya mula sa kabilang bahay ang tungkol dito. Sinabi niya na alam niya ang isa pa, ngunit nakalimutan niya, at sinabi ni Elia na ang dalawang natitirang mga ito ay ang Force Arts at Life Arts. Sinabi ni Elia na dapat alam na ni Yua ang Thermal Arts, at sinabi niya na ito rin ang ginagamit ng kanyang ina sa kusina. Sinabi ni Ika na kaya niyang gamitin ito, at sinabi ni Elia na kung ganun, dapat magluto si Ika ng para sa kanya sa susunod na pagbisita niya. Humiling si Yua na siya na ang gagawa nito, at gumamit si Elia ng Force Arts sa tubig, at ang tubig ay sumabog sa paligid ni Yua. Humingi ng paumanhin si Elia dito, at sinabi niya na hindi siya masyadong magaling sa Force Arts. Sinabi ni Yua na okay lang siya, at sinabi ni Elia na sa pamamagitan ng Force Arts, maaari nilang galawin ang mga bagay at patakbuhin ang mga ito. Ipinaliwanag niya na ito ang ginagamit ng mga tao upang baguhin ang direksyon ng isang pana sa gitna ng paglipad, at kung maayos nilang magamit ito, maaari rin silang lumipad sa himpapawid ng sandali. Labis na nagulat si Ika dito, at nagtanong tungkol sa craft arts. Pagkatapos, ginamit ni Elia ang craft arts sa tubig, at ipinakita niya kay Yua na ang tubig ay parang naging solido. Nagtataka si Ika kung ito ay naging yelo na, ngunit napansin niyang mainit pa rin ang tubig. Ipinaliwanag ni Elia sa kanya na ang craft arts ay ginagamit upang baguhin ang hugis ng mga bagay, at iniisip ni Ika na kamangha-mangha ito. Sa huli, ipinaliwanag ni Elia ang life arts, at sinabi niya na ito ang ginagamit ng mga doktor. Siya'y nagtataka kung mayroon bang nakakapagpagaling ng sugat dito, at sinabi ni Yua na si Granny Mitch ay maaaring. Sinabi ni Elia na hindi kayang gumamot si Granny NCH sa mga sugat ng isang dayuhan tulad niya, at binanggit niya na ito'y dahil hindi niya alam ang mga salita na dapat gamitin sa kanyang mga word arts dahil hindi pa niya ito lubos na kilala. Sinabi niya na ang parehong bagay ay totoo rin para sa hangin, tubig, at bawat iba pang bagay. Nagtataka si Yua kung hindi ba magtatagpo ang dalawa, at sinabi ni Elia na hindi, ngunit kahit pa masunurin ang tubig kaysa sa mga buhay na bagay, at bagaman 6 na buwan pa lamang mula nang dumating siya dito, maaari pa rin niyang gamitin ang mga word arts dito. Ginamit ni Elia ang life arts sa ilang tubig, at napansin ni Ika na naging matamis ang tubig. Ipinaliwanag ni Elia na ang life arts ay maaaring magbago ng katangian ng mga bagay, at gamit ang ito, maaari nilang baguhin ang tubig patungo sa alak. Sinabi ni Yua na hindi niya alam ito, at binanggit na nang tanungin niya si Granny Mitch kung bakit niya magagamot ang mga sugat, sinabi lamang nito na kaya niya. Sinabi ni Elia na may katwiran ito sapagkat ang mga elfo ay likas na magaling sa life arts, at sinabi niyang ito rin ang kanyang espesyalidad. Nang marinig ito ni Yua, hiningi niya sa kanya na pagalingin siya kung sakaling masugatan siya, at pumayag si Elia. Gayunpaman, iniisip niya na ang tunay na talento niya ay sa pagpatay gamit ang life arts. Tinapos ni Elia ang leksyon, at sinabi niya na dapat nilang ituloy ito kapag bumalik siya sa susunod na pagkakataon. Naiintindihan ito ni Yua, at niyakap niya si Elia. Binanggit niya na mahal niya ito at magpapatuloy siya sa pagmamahal kahit kung bumalik ito sa orasya. Sinabi ni Elia na mahal din niya ito, at iniisip na hindi niya kailanman masasabi kay Ika ang tunay na dahilan kung bakit siya narito. Ang eksena ay pumunta sa pagbalik ni Elia sa nayon, at nakilala niya ang isang babae na may pangalang Kia sa daan. Tinukoy siya ni Kia bilang Guro Viper dahil siya ay isang taong may dalawang mukha na nagpapanggap na sosyal sa harap ng ibang, ngunit talagang isang magulong tao sa bahay. Tinanong siya ni Elia kung ano ang ginagawa niya doon, at sinabi ni Kia na iniisip niyang maligo nang lumabas si Elia, ngunit tumagal ito ng sobrang tagal.
Sinabi ni Elia na mali na gumamit ng word arts upang manggusisa sa iba at sinabi ni Kia na umakyat lang siya dito dahil wala ng mga insekto doon. Tinanong ni Kia ang mga sanga ng puno na patayuin siya at ang mga sanga ay biglang nagbalik sa buto at ibinalik ni Kia ito sa prutas kung saan niya ito kinuha. Ipinaliwanag ni Elia na ang word arts ay nangangailangan ng pagkaunawa sa layunin ng target at ng espesyal na panalangin, ngunit ang mga word arts ni Kia ay labag sa mga batayang patakaran. Sinabi niya na hindi dapat gamitin ni Kia ang kanyang word arts ng basta-basta at dapat lamang itong gamitin upang magdulot ng kaligayahan sa iba. Sinabi niya na espesyal ang kanyang kapangyarihan kaya hindi ito dapat gamitin sa isang normal na paraan at sinabi ni Kia na okay lang sa kanya ang normal kung iyon ay nagdudulot sa kanya ng kasiyahan. Sinabi ni Elia na ang normal dito ay maaaring hindi normal sa labas at malapit na siyang pumunta sa Lithia kaya dapat niyang isipin kung paano ito tingnan ng iba kung hindi makapag-usapan siya ng masama ng mga tao. Sinabi ni Kia na wala siyang pakialam at sinabi niyang sasabihin niya sa kanila na mamatay kung mangyari yun at kung mangyari yun, mamatay nga sila. Ang eksena ay pumunta sa pamamaalam ni Kia kay Ua at Tenen at sinamahan siya ni Elia. Nakita natin na tila may gusto si Tenen kay Elia at sinabi ni Ika na siya lamang ang pumunta rito upang magpaalam kay Elia. Masaya si Elia na marinig ito at sinabi ni Tian na nagpapasalamat ang lahat sa nayon kay Elia sa pagtuturo sa kanila ng lahat ng klase ng bagay. Sinabi niya na maraming nagawa si Elia para sa kanila ngunit hindi niya ito maibabalik. Niyakap ni Elia si Tain at sinabi niya na okay lang ito dahil natutuwa siya sa pagkakaroon ng kawili-wiling mag-aaral tulad niya at niyakap din siya ni Ika. Ipinaliwanag ni Elia na dumating siya dito sa ilalim ng maling pagkakakilanlan at nagsigurado ng study abroad program para kay Kia sa Orea. Ginawa niya ito para sa layunin ng kompetisyon ng imperyo upang matukoy ang bayani at sa tingin niya ang kompetisyon ay madali para kay Kia dahil kaya niyang talunin ang lahat ng kanyang mga kalaban kung siya'y mananalo. Hindi na siya titingalain bilang anak ng isang konkabina at sinabi ni Ika na hilingin ni Kia na pumunta sa kanyang paboritong lugar sa kanya sa huling pagkakataon. Tian nagtatanong kung anong lugar ang kanilang pinag-uusapan at sinabi ni Kia na simpleng paboritong lugar ni Ika. Tinanong ni Yua si Kia na sumama na lamang sa kanya at sinabi ni Kia na hindi na kailangang sumama si Ilya sa kanila ngunit sinabi ni Elia na sasama siya at sumama silang lahat papunta sa lugar. Sa daan, iniisip ni Elia na habang tinuturuan niya ang mga bata tungkol sa paggamit ng mga halaman sa kagubatan, nagpadala siya ng detalyadong talaan ng ilang mga halaman sa oraha sa pamamagitan ng ibon at sinuri niya ang nakakubling rehiyon na kung saan hadlang ang makapal na ulap sa pagpasok ng tao. Binanggit niya na sa bandang huli, kukunin ng hukbo ng oraha ang lahat mula sa nayong ito at sinabi niya na ang chismis mula sa panahon ng tunay na hari ng demonyo ay nagsasalita ng isang nayon kung saan may isang tiyak na individual na may makapangyarihang mga word arts. Natuklasan niya ang lokasyon ng nayon mula sa isang huli na kawal ng Lithuania at ang natitira lamang ay harapin ng sinuman ang nakakaalam tungkol sa kanyang ugnayan sa mundo ng salita. Pagdating nila sa paboritong lugar ni Ika, sinabi ni Kia na wala namang espesyal dito at ito ang rason kung bakit hinihiling niya kay Elia na huwag sundan sila. Sinabi ni F na maaaring ito ay dahil sa mga ulap at tinanong si Kia na patakbuhin ang mga ulap para sa kanila. Iniisip ni Elia kung talagang magagawa niya ito at sinabi ni Kia sa mga ulap na umalis at talagang umalis ang mga ito. Napansin ng lahat ang kahangahangang tanawin ng lawa at pagkatapos makakita nito, iniisip ni Elia na si Kia ay hindi matatalo at siya ay mananalo anuman ang tumayo sa kanyang daan. Nag-umpisa siyang umiyak nang makita ito at tinanong siya ng iba kung ano ang problema. Binanggit ng tagapagsalaysay na siya ang nagbaliwala sa mga batas ng kalikasan na may kapangyarihan na baguhin ang lahat ng bagay sa kasalukuyang pag-iral. Kayang-kaya niyang sakupin ang buong mundo sa pamamagitan ng isang salita at tinatanggihan niya ang lahat ng mga anal ISIS at pagtukoy. Sa kasalukuyan, hindi pa nasusukat ang kanyang mga limitasyon at siya ay si Kia, ang mundo ng salita. Ang eksena ay nag-cut sa sentral na citadel ng Lithia at si Taran ay nakikipagkita kay Shul at Higu. Sinabi niya kailangan na mabuti ang nagawa niya sa pag-secure sa dalawang prestihiyosong mga lalaki ngunit tila ang paghahanap sa mundo ng salita ay masyadong maraming hirap para sa kanya. Binanggit nila na ang mundo ng salita ay isang chismis lamang na labis na pinalaki at kung ang isang may makapangyarihang mga word arts ay tunay na umiiral, maaari silang madali na manalo sa anumang digmaan. Sinabi ni Taran na kung iniisip nilang talagang umiiral sila, kailangan nilang hanapan ng paraan upang kontrolin ang mga ito. Binanggit niya na naririnig din niya si Higu, ang Pelagikong, at hindi siya nagwawagi sa isang laban bilang isang gladiador sa mga liblib na rehiyon. Binanggit ni Higu na siya ay nakipaglaban sa loob ng 13 hanggang 14 na taon ayon sa kalendaryo ng Minan at nagulat si Shul nang marinig niya na siya ay isang alipin na gladiador.
Binanggit ni Taran na mayroong mga barbars na lungsod sa mga liblib na rehiyon na nagtatakda ng mga pastahan sa mga buhay ng mga tao at mga hayop. Ang gawain ay malinaw na labag sa batas, ngunit sa panahon ng tunay na hari ng demonyo, maraming lugar ang maaaring nakalusot sa kapangyarihan ng kaharian. Nagtataka si Shul kung paano naging hindi matalo si Higo kung siya ay pinag-utos ng mga negosyante ng alipin sa loob ng 14 na taon, at tinanong si Taran kung maaari siyang magbigay ng paliwanag. Ipinaliwanag ni Higo na ipinanganak siya sa malayo sa kanluran sa isang lugar na hindi kilala ng marami sa mga lahi. Natuklasan natin na siya ay isang mandri at ilang mga tao ang kumidnap sa kanya at ibinenta siya sa isang paligsahan ng gladiador. Sa paligsahan, nakilala niya ang isang aliping nagtanong sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin dito. Binigyan siya ng aliping ito ng isang taybak at sinabi sa kanya na makipaglaban. Naintindihan ni Higo at kinabukasan, nakipaglaban siya sa isang tao sa paligsahan. Nagpalitan sila ng ilang suntok ng taybak, ngunit natalo ni Higo ito dahil gumagamit siya ng maraming taybak. Kinuha niya ang taybak ng kanyang katunggali at pagkatapos ay tinanong niya ang aliping kung sino ang kanyang susunod na makakalaban. Binanggit ng aliping na susunod ay makikipaglaban siya sa mga nangungunang mandirigma at hinihiling niya na magpakita siya ng maayos kung sakaling mamatay siya. Tinanong siya ni Higo ang kahulugan ng salitang mamatay at binanggit ng aliping na sa paligsahan na ito, sila ay papatayin o mamamatay. Kinabukasan, pinatay ni Higo ang lahat ng kanyang 3 kalaban gamit ang 3 taybak ng sabay-sabay at kinolekta din niya ang kanilang taybak. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi sa kanya ng aliping na ipagbibili si Higo sa ibang lungsod. Tinanong siya ni Higo kung makikipaglaban siya sa mas malalakas na kalaban doon at binanggit ng aliping na oo dahil gusto ng mga tao na makita siyang mamatay. Nagtaka si Higo kung mamamatay siya at pagkatapos ay umalis ang aliping pagkatapos sabihin na oo siya. Iniisip ni Higo na ayaw niyang mamatay at pagkatapos ay nakipaglaban siya sa ilang tao sa ibang lungsod. Natutuhan niya ang mga teknik nila sa pamamagitan ng pagnanood sa kanila at madaling niyang nilabanan sila. Ganon din ang nangyari sa lahat ng sumubok na labanan siya, at isang araw, sinabi sa kanya ng isang lalaki na siya na ang pinakamalakas na gladiador ngayon, at walang isang manunood ang gusto na makita ang kanyang pagbagsak. Sinabi ni Higo na magiging kalawang siya kung hindi niya ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay, ngunit iniwan siya ng lalaki na pagurin sa kanyang selda. Dumaan ang panahon, at nagtanong si Higo kung may kahulugan pa ba ang pagbuhay ng ganito. Iniisip niya na hindi siya nakatuon sa buhay, pero hindi rin niya gustong mamatay. Nang isang araw, bumalik ang lalaki, at sinabi niya na lalaban si Higo sa kanilang tabi. Sinabi niya na ang hukbo ng tunay na hari ng demonyo ay nasa kanila na, at napansin ni Higo na ang mga tao ay lumalaban sa hukbo ng tunay na hari ng demonyo. Walang pag-asa ang mga tao laban sa hukbo, ngunit bago lumaban ang mga ito, pinatay ni Higo ang lalaking nagpakulong sa kanya. Naisip niya na walang nagbago para sa kanya, at kailangan pa rin niyang pumatay o mamatay. Pinatay niya ang isa sa mga alagad ng hari ng demonyo, at iniisip niya na marami na siyang pinatay hanggang ngayon. Iniisip niya na sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya mamamatay sa antas na ito ng kaaway, at nilabanan niya ang hukbo ng hari ng demonyo. Iniisip niya na ito na marahil ang tinatawag nilang pagmamalaki, at nagsisimula siyang sumugod ng diretsyo sa labanan, at patuloy siyang pinapatay ang mga alagad ng hari ng demonyo sa kaliwat kanan. Sa kasalukuyan, sinabi ni Lana na nang siya'y makatagpo sa kanya, sinabi sa kanya na siya ay patuloy na pumapatay ng hukbo ng hari ng demonyo, at bago ito, hindi pa siya nakakarinig ng sinuman na nagtakbuhan papunta sa labanang gaya niya. Pumasok si Dai sa silid, at napansin niya na may mga bisita sila. Habang tinitignan ng buto, iniisip niya na marahil ito ay isang mandirigma sa sibat, ngunit hindi niya matansya kung ano ang paboritong sandata ng mandrik. Napansin niya ang isang kutsilyo sa katawan ni Hig, at iniisip niya na marahil marami siyang ibang kutsilyo na nakatago sa loob. Pinakilala silang lahat ni Taran sa isa't isa, at sinabi niya kay Dai na ang dalawa sa kanila ay bihasaring mandirigma tulad niya, at mapupuno nila ng takot ang hukbo ng kalaban. Nagtataka sila na kung handa ba si Shul sa gawain, at sinabi ni Shul na kumpara sa kanya, siya ay isang mandirigmang bayad lamang, at hindi siya magtatrabaho hanggang hindi niya natatanggap ang kanyang gantimpala ng maaga. Sinabi ni El na ang gantimpala na gusto niya ay ang impormasyon tungkol sa huling lupa kung saan namatay ang tunay na hari ng demonyo, at sinabi ni Dai na marahil ay plano niyang tumakas pagkatapos na makuha ang kanyang gantimpala. Sinabi ni Shul na marahil ay sinusubukang gawin siyang magtrabaho ng libre, at sinabi ni Dai na gusto niya ang taong marunong magsumbong. Sinabi niya na tahimik si Higo, at sinipa niya ang isang prutas papunta sa kanya, sinasabihan siyang kainin ito. Hinati ni Higo ang prutas sa mga piraso, at ito ay natunaw.
Mentioned na hindi siya kumakain ng prutas, at sinasabi niyang dapat ay kontento na si Dai ngayon na nakita niya ang kanyang lakas. Natuwa si Taran sa kanyang kasanayan, at nagtataka sila na kung ibig sabihin nito ay kaya ng Mandrex na gamitin ang 3 braso ng sabay-sabay. Sinabi ni Higo sa kanya na kaya niyang gamitin ang 42 braso ng sabay-sabay, at binanggit ng tagapagsalaysay na siya ang isa na ang kasanayan sa pakikipagduelo ay pinaghandaan sa pamamagitan ng malaking dugo. Siya ay may mapanganib na laso na hindi mapipigilan ng kahit anong nabubuhay na bagay, at siya ay nagmamayabang ng lubos na kahusayan sa paggamit ng espada. Sumusunod siya sa lahat ngunit hindi siya pinapangasiwaan ng kahit sino, at siya ang pinakamalayang alipin. Siya ay si Higo ang pelagic. Pagkatapos ay tumutok ang eksena sa Rare Mountain Village, at sinabi ni Hio kay Ku na ang lahat ng bagahe ay nagpapabagal sa kanila, at tatagal ito ng 3.5 araw mula dito. Nagtataka siya kung sapat na ang mga kama para sa samahan dito, at sinabi ni Kuz na kung mga kama lamang ang kailangan nila, alam niya ang isang ospital ng isang relihiyosong orden na may ilang kwarto, ngunit hindi siya sigurado sa pagkain. Sinabi ni Hido na hindi ipamamaka ng kanyang mga sundalo ang pagkain mula sa orden, at binanggit niya na narinig niya na si Ku ay isang taong linis mula sa orden, ngunit nagtataka siya kung talagang malakas si Ku. Sinabi ni Ku na oo, at iniwan na siya ni Hido, at iniisip ni Kuz na mayroon siyang isang anghel sa kanyang tabi. Pagkatapos ay tumutok ang eksena sa pagbisita ni Ku sa ospital, at siya ay naaanyayahan ng isang babae na nagngangalang Ripple na natutuwa sa kanyang pagbabalik. Sinabi ni Kuz na dinala niya ang maraming bisita ngayong pagkakataon, at nakita natin na kasama rin niya si Niilo. Nagpakilala sila ni Neo at Ripple sa isa't isa, at sinabi ni Neo na ang kasama ni Ku ay ang kanyang escort. Humiling si Ku na huwag magkaroon ng maling pag-iisip sa kanya dahil siya lamang ay kanyang escort, at sinabi ni Ripple na alam niyang si Ku ay hindi pa nakakaranas ng tagumpay sa mga babae. Pagkatapos ay umalis si Ripple upang maghanda ng ilang bagay upang tanggapin ang kanyang mga bisita, at sinabi ni Kuz na narinig niya na si Niilo ay inalipin, at tinanong kung nakawala siya dahil naglilingkod na siya ng kanyang sentensya. Sinabi ni Neo sa kanya na hindi ito ang kaso, at sa halip ay pangakuan niyang tutulungan si Hido sa palitan ng kanyang paglaya. Nagtataka si Ku kung ano ang gagawin niya kung hindi siya gumawa ng pangako na iyon, at sinabi ni Neo na lalaban siya ng kanyang paraan palabas. Binanggit niya na si Ku ay tila hindi ang uri na lalaban dahil hindi siya dala ng sandata, at tila takot siyang pumatay ng ibang tao. Humiling si Ku na huwag siyang biruin, at sinabi ni Neo na sa kabila ng lahat ng ito, siya ay nakapanatili ng buhay sa panahon ng tunay na hari ng demonyo tulad niya. Sinabi ni Ku na wala itong ipagyayabang, at sinabi niya na siya lamang ay nabuhay dahil may anghel sa kanyang tabi. Pagkatapos ay nagpalit ang eksena sa kanilang hapunan kasama ang iba pang mga bata sa ospital, at pinasalamatan ni Ku si Ripple sa paghahanda ng silid para sa mga mangangalakal na dinala niya. Sinabi ni Ripple na ito ay okay, at sinabi niya na may ilang mga sundalo mula sa Orasiya na dumanas din dito. Sinabi niya na mas magalang ang mga mangangalakal na dinala niya kaysa sa kanila, at tinanong ni Neo kung bakit pumunta dito ang mga sundalo. Sinabi ni Ripple na ang mga sundalo ay nasa ilalim ng pamamahala ni Sir Harant, at sinabi nila na sila ay magpapatalo sa VK sa Smoldering. Sinubukan ng mga bata na maglaro kay Ku sa pamamagitan ng pagpapanggap ng mga sundalo pagkatapos ni Vicon, at pinasaya sila ni Ku sa pamamagitan ng pagganap ng papel ni Vicon. Nakakita nito, iniisip ni Ripple na hindi nagbago si Ku sa lahat, at sinabi niya na siya ay palaging mahinahon. Siya ay palaging tumatawa kahit na maraming problema ang kinakaharap para sa relihiyosong orden. Pagkatapos ay tumutukoy ang eksena kay Neo na papasok na sa silid upang matulog, at sinabi ni Ku sa kanya na siya ay magtatayo sa labas. Sinabi ni Neo na hindi niya masamang matulog kasama siya, ngunit hinihiling ni Ku sa kanya na huwag siyang inuutuhang. Pagkatapos ay pumasok si Neo, at si Kuz ay pumapahinga sa bangko sa labas. Iniisip niya na natutuwa siya na ang lahat ay nasa ayos, at sinasabi niyang siya ay nanirahan dito 4 na taon na ang nakalipas. Iniisip niya na walang nagbago, at pagkatapos ay pumunta roon si Ripple. Tinatanong niya si Ku kung hindi ba siya sasama sa Lithia. Sinabi niya na pagkatapos umalis ng mga sundalong Haran, ang mga tao mula sa Lithia ay dumating upang suriin ang lugar, at sinabi nilang susuportahan nila ang kanilang simbahan kung tutulungan sila. Sinabi niya na hindi siya makalaban, ngunit malakas si Ku, at humingi ng paumanhin si Ku sa kanya. Sinabi niya na hindi niya siya matutulungan. Sinabi niya na ang paraan niya ng pagtulong ay hindi gagana para sa kanya. May nagsalakay kay Ripple, ngunit sinagip siya ni Ku. Hinihiling ni Ripple na tumigil sila, ngunit hinihiling ng mga manlalaban sa kanya na umalis sa daan dahil may pakikipagsundo si Ku sa Aura.
Pagkatapos ay nagtago si Ku kay Ripple sa likod niya at kumuha siya ng kanyang kalasag. Nakipaglaban ang mga manlalaban kay Ku gamit ang kanilang mga tebak, ngunit binabangga ni Ku ang lahat ng kanilang mga atake gamit ang kanyang kalasag. Sinubukan ng isa sa mga manlalaban na sumalakay kay Ku, ngunit pinatay siya ng anghel na nagbabantay sa kanya sa isang saglit. Nababahala ang iba na makita ito, ngunit isa-isa silang namamatay bago pa man nila malaman kung ano ang sumabog sa kanila. Sa wakas, isang manlalaban lamang ang natitira, at sinubukan niyang sumalakay kay Ku sa isang labis na panggigigil, ngunit sinugpo siya ni Neo. Sinabi niya na tila si Ku ay nasa peligro noong panahon doon, at pinasalamatan siya ni Ku. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Ripple kay Ku, at sinabi niya na hindi niya inakalang subukang patayin siya ng mga taong iyon. Sinabi ni Ku na alam niya, at sinabi niya na wala siyang ginawang mali. Hiningi niya sa kanya na ipakita ang kanyang tiyan, at napansin niya na ang kanyang bato ay nabutas. Sinabi ni Ripple na nais niyang pasayahin ang lahat tulad ni Ku, at siya ay namatay pagkatapos. Naglagay si Ku ng libing para sa kanya, at sinabi niya na namatay na si Neo noon, at iniisip niya kung nakakita siya ng isang anghel noong ginawa niya iyon. Sinabi ni Neo na mayroon lamang silang pinag-isipang ito, at sinabi ni Ku na sang-ayon siya sa kanya, ngunit kahit na ganoon, mayroon talagang mga anghel. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang anghel, at sinabi niya na ang mga anghel ay nag-iisa ring malungkot, at tinanong siya ni Neo kung nanunood siya ng anghel sa buong panahon na iyon, at sinabi ni Ku na ito ang anghel na nanunood sa kanya. Sinabi ng tagapagsalaysay na siya ay ang isa na hindi natuklasan ng sinuman sa mundong ito maliban sa isang tao lamang. Hindi siya maapektuhan ng anumang pakikialam, at mayroon siyang absolutong kapangyarihan na tapusin ang isang buhay mula pa noong simula ng panahon. Lumalapit siya ng tahimik, at kinukuha niya ang lahat ng hindi kailanman nakikita. Siya ang simbolo ng kapalaran ng kamatayan. Siya ay isang anghel, at siya si Nasty, ang tahimik na mga awit. Pagkatapos ay nagbabalik ang eksena sa Mage City, at ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na ang Mage City ay ang satellite city na pinakamalapit sa bagong prinsipalidad ng Lithia. Naglilingkod ito bilang isang pampustang panig para sa Orosa upang bantayan ang kilos ng Lithia. Pagkatapos ay pumupunta ang eksena kay Hio sa Mage City, at nakikita natin na narito siya upang makilala ang ilang mga bisita na narito na. Natuklasan natin na ang mga bisita ay si Yuno at Sojiro, at humingi ng paumanhin si Hio sa kanila dahil sa pagiging late. Nagpakilala siya, ganun din si Yuno, at binanggit ni Hido na kung may bagong bisita na lumitaw, dapat isaalang-alang ito ng aura. Sinabi niya na mabuti na ipinaalam sa kanya ni Yuno, at napansin niya si Sojiro. Binanggit niya na dapat siya ang Willow Sword. Nagtaka si Sojiro kung kailangan niyang idagdag iyon sa kanyang pangalan, at sinabi niya na siya ay simpleng Sojiro lamang. Sinabi ni Hido na dapat ay pasukin na nila ang punto, at sinabi niya na ang kaaway ay ang dating 23rd General ng Oria, si Taran ang Guarded. Mayroon siyang Wyvern Army, at kanya-kanyang inaagaw ang mga mahikal na bagay at mga mercenaries. Sinabi niya na gusto niyang pigilin ito ni Sojiro bago magsimula ang isang digmaan sa pagitan ng Oria at Lithia. Nagtataka si Sojiro tungkol sa kompetisyon upang pumili ng bayani. Sinabi ni Hido na darating ito mamaya, at sinabi niyang dahil ito ang pinakamalaking kaganapan sa mundo, maaaring lumahok lamang ang mga may pinakamataas na prestihiyo. Binanggit niya na dapat isaalang-alang ni Sojiro ito bilang isang pagsusuri upang malaman kung siya ba ay kwalipikado na maging kandidato sa bayani, at kung gagawa siya ng malaking epekto laban sa Lithia, tiyak na susuportahan siya ng isa sa 29 na opisyal. Sinabi ni Sojiro na wala siyang pakialam dito basta't makakuha lang siya ng matinong laban, at sinabi ni Yuno sa kanya na hindi siya dapat makipag-ugnayan ng bastos sa harap ni Hido dahil siya ay isang mahalagang tao. Hindi ito pinansin ni Sojiro, at nagpatuloy siyang magsalita ayon sa kanyang kagustuhan. Sinabi ni Hido na maswerte sila na siya ay isang mapagpatawad na tao, at sinabi niya na narinig niya na ang labang ito laban sa Lithia ay may partikular na kahalagahan para sa kanya. Sinabi ni Yuno na mayroon nga, at tinanong niya si Hio kung sigurado ba siya na isang tagasunod ng tinatawag na Demon King na si Taran ay naroon sa Great Labyrinth of Negan noong araw na iyon. Sinabi ni Hido na tiyak siya, at binanggit niya na siya ay si Duay ang Magpie. Isa siyang mandirigmang may dala-dalang asol na nagtatala sa palaso, at nagtataka si Yuno kung aktibado ang Dungeon Golem dahil pumasok dito ang taong may pangalang Duay sa kahihinatnan ng labyrinth. Sinabi ni Hido na ito ay wala kundi isang hula mula sa kanya, at iniisip ni Yuno na hindi niya gustong tanggapin iyon bilang isang simpleng sakuna, na iniisip na ito ay hindi maiiwasan at sinisisi ang kanyang sariling kahinaan. Sinabi ni Yuno na gusto niyang hingin ang pahintulot ni Hido na samahan si Sojiro patungo sa Lithia, at pinayagan siya ni Hido.
Pagkatapos nito, ang eksena ay nag-cut sa Ray na lumilipad sa kwarto ni Kurt at napansin niya ang mayroon doon. Iniisip niya na dapat kumakain si Kurt ng hapunan kasama si Taran ngayon, at huminto siya upang alamin kung ano ang nangyayari. Napansin niya si Dai sa kwarto niya, at sinabi niya na iniimbestigahan niya ang lugar na ito. Sinabi niya na may pahintulot siya mula kay Taran, at binanggit ni Reggie na hindi niya kailanman ibinigay ang kanyang pahintulot. Sinabi niya na hindi siya nagpapalagay na magiging magkasundo sila ng mandirigmang Da, at sinabi ni Dai na nararamdaman niya rin ang parehong paraan tungkol sa isang wyvern. Iniisip ni Reggie na ang isang tulad ni Dai ay maaaring gumalaw mula sa anumang posisyon upang atakihin, at siya ay mas mabilis kaysa sa kanyang word arts. Tinanong ni Dai si Renji kung alam niya ang tungkol sa mga diary, at ipinaliwanag niya na ito ay medyo sikat sa mundong ito. Binanggit niya na sinusulat ng mga tao ang araw-araw na mga pangyayari sa isang notebook, at tinanong niya si Renji kung alam niyang nagtatago ng diary si Kurt. Nagpanggap na hindi alam ni Reggie, at binanggit ni Dai na mayroong diary si Kurt. Sinabi niya na sinusulat niya ito sa Braille, at nagtataka siya kung ano ang gagawin ni Reggie kung ang prinsesa ay nagre-record tungkol sa mga pagkakataong nakipag-usap siya kay Reggie. Sinabi niya na alam niya na hindi magiging kampante si Reggie na ibunyag ang impormasyong militar sa kanya, ngunit tila naglalabas ng impormasyon patungo sa aura. Sinabi ni Reggie na kahit na ganoon, hindi niya hahayaan si Dai na saktan si Kurt, at putulin niya si Dai sa maliliit na piraso bago pa iyon. Nagtataka si Dai kung akala ba niya na may pag-asa siyang talunin siya, ngunit itinigil niya ang lahat ng pag-aalit. Siya ay nagbanggit na narinig niya na ang isang lipon ni Reggie ay nalinas 4 na taon na ang nakararaan ng tunay na hari ng demonyo. Ito ay sa parehong panahon na nawala ng paningin si Kurt, at nagtataka siya kung paano na isakatuparan ni Reggie ang isang napakalaking lipon sa loob lamang ng 4 na taon. Nagtataka si Reggie kung ano ang gagawin niya sa impormasyong iyon, at sinabi ni Dai na wala siyang balak gawin ito pa. Sinusubukan niyang umalis at binanggit ni Reggie na gusto niyang maging naruroon kung nais niyang kapanayamin si Kurt, at sinabi ni Dai na hindi magiging may saysay ang pagkapanayam sa kanya dahil kahit ang sinumang nagsasabi ng mga impormasyon sa kanya ay hindi niya alam kung sino sila dahil hindi niya sila nakita. Pagkatapos ay iniisip ni Reggie na dapat niyang protektahan ang kanyang lipon kahit si Kurt ay isang traidor, at lumilipad siya palabas na iniisip na gagawa siya ng tamang desisyon. Ang eksena ay nagputol sa Taran at Kurt na kumakain ng hapunan, at iniisip niya na masarap ang pagkain. Tinawag niya si Taran na ina, pero hinihiling ni Taran na huwag siyang tawagin ng ganoon dahil nadarama niya ang lungkot para sa kanyang tunay na ina, at nagtataka si Kurt kung mapipigilan ni Taran si Reggie na gumawa ng anumang mapanganib na gawain. Sinabi ni Taran na ang tungkulin ni Reggie ay laging naglalagay sa kanya sa panganib, at nagtataka si Kurt kung magkakaroon ba ng isa pang digmaan. Sinabi ni Taran na tila ganoon nga, at sinabi niya na siya ang tinatawag na hari ng demonyo. Binanggit niya na hindi nagdadalawang isip ang Orosa sa sinumang kumukuha ng titulo ng hari ng demonyo, at ipapadala nila ang kanilang hukbo dito rin, at kapag nangyari iyon, siya ay magtatanggol sa Lithia, at sinabi ni Kurt na alam niya ito. Pagkatapos ay iniisip ni Taran na simula nang makilala niya si Kurt, sila at si Reggie ay magkasama, at si Kurt ay nagnanais na maniwala na si Reggie ay isang uri ng anghel na sumasadyap sa mga tao. Sinabi niya na kaya hindi niya masabi sa kanya ang katotohanan tungkol kay Reggie, at nagtataka si Kurt kung iniingatan siya ni Taran dahil alam niya na hindi gagawin ni Reggie ang anumang gawain nang wala siya. Sinabi ni Taran na tama siya, at sinabi niya na mahalaga si Kurt sa digmaan na ito. Pagkatapos ay tinanong siya ni Kurt kung maaari silang magkaroon ng kaligayahan, at iniisip ni Taran kung siya ay nagsasalita tungkol sa kanya at kay Reggie. Sinabi ni Kurt na siya rin ay nagsasalita tungkol sa kanya, at nagtataka siya kung maaari silang mabuhay ng mapayapa pagkatapos manalo ng digmaan ang Lithia laban sa Aurea at wala ng panganib. Hinihiling ni Taran sa kanya na huwag matakot dahil hindi pa siya nawawalan ng laban, at sinabi niya na matatapos niya ang labanan sa Orosa sa sandaling panahon. Sinabi niya na si Kurt ay dapat na matulog na ngayon, at umalis si Kurt pagkatapos mag-wish ng magandang gabi kay Taran. Pagkatapos ay putol ang eksena sa Elia sa Lithia kasama si Kia, at iniisip ni Kia na hindi gaanong kaganda ang lugar na ito. Binanggit niya na mas mataas ang mga puno sa A, ngunit hindi niya inaasahan na makakita ng maraming iba't ibang uri ng prutas. Sinabi ni Elia sa kanya na ang lungsod ng Orosa ay mas kahanga-hanga pa, at iniisip ni Kia na dapat siya ay nagsisinungaling. Pagkatapos ay iniisip ni Elia na hindi siya dumating sa Lithia para sa turismo, at hindi rin siya dumating dito para sa mga aralin ni Kia. Iniisip niya na ang World Word ay ang kanyang eksklusibong baraha sa laban, at siya ay hindi pa nababatid ng Orosa.
Kailangan niyang tanggalin ang sinuman na maaaring magtala ng koneksyon sa pagitan niya at ni Kia bago magsimula ang kompetisyon. Iniisip niya na dapat niyang silang alisin sa yugto na ito kahit na ito ay nangangailangan ng matinding aksyon, at ang eksena ay nagputol sa Elia na sumusubok na makipagkilala sa isa sa kanyang mga dating kakilala. Sinusubukan niyang sabihan si Kia na pumunta sa tindahan ng mag-isa, ngunit binanggit ni Kia na mababagat siya mag-isa. Pagkatapos ay ipinakita ni Elia sa kanya ang isang barko, at sinabi niya na pumunta siya at tingnan ito, at maaari pa silang tanggapin kung ito'y pagpasyahan niya ng tama. Pumunta si Kia upang tingnan ang barko, at pagkatapos ay nakita natin si Elia na nakikipagkita kay Lana. Ipinaliwanag niya na si Lana lamang ang nakakaalam tungkol sa World Word bukod sa kanya. Siya ay nakapenetrate sa Lithia bilang isang especially iya para sa Orosa, at siya ay nagpasa ng impormasyon tungkol sa World Word sa kanya. Sinabi ni Elia sa kanya na hindi niya nakita ang World Word, at sa palagay nila na ito ay dapat na isang chismis. Sa kasong ito, sinabi ni Elia na maraming nangyari sa Ori habang siya'y wala, at tinanong siya kung kailan isinasaayos ang pagpaslang kay Taran. Binanggit ni Lana na tunay na matulis ang mga tenga ni Elia, at sinabi niya na nakakuha na ng bituin ang target. Maaari rin niyang ilabas ang mga record ng pagpapadala ng Wyvern pati na rin, at sinabi niya na sa kanyang trabaho sa Lithia, nagtagumpay siyang makakuha ng 2 napakakayang mga sundalong bayad. Isa sa kanila ay si Higurei, at ang isa pa ay si Shul. Sila ay mga kahusayang sundalo, at maaaring magdulot ng internal na hidwaan. Binanggit niya na walang sinuman ang may suspecha sa kanyang tunay na pagkatao sa ngayon, at sinubukan niyang gumamit ng isang uri ng bawal sa Elia, ngunit si Kia ay dumating doon. Sinabi niya na hindi sila pinayagan na sumakay sa barko, at sa pagdinig ni Kia sa pagtawag kay Elia na guro, napagtanto ni Lana na si Elia ay umasumi sa papel ng isang guro sa ngayon. Pagkatapos ay tinanong siya ni Kia kung ito ay isa sa kanyang mga kakilala, at sinabi ni Elia na siya nga. Nagpakilala si Lana, at sinabi niya na siya ay isang dating estudyante ni Elia. Nagpakilala rin si Kia, at nagtaka si Lana kung nais ni Kia na maglibot kasama niya. Binanggit ni Kia na walang makikita sa lungsod na ito, at sinabi ni Lana na alam niya ang isang masarap na restaurant at nag-aalok sila ng mga napakasarap na pagkain na may kakaibang lutong kanin. Nagalak si Kia nang marinig ito, at sila ay nagtungo sa kanilang paglilibot. Pagkatapos, nakatulog si Kia sa likod ni Taran pagkatapos nilang umalis sa restaurant, at napansin niya ang ilang mga tao na umiinom at nag-e-enjoy. Nakita niya ang mga ito, at iniisip niya na si Taran ay marahil ay isang mabuting pinuno, at sinabi ni Lana na ito ang dahilan kung bakit niya nararamdaman ang pangangailangan na gawin ang lahat ng ito. Binanggit niya na hindi mangyayari ang mga bagay na ito kung hindi siya kilala ng mga tao, at sinabi niyang ang kasarinlan ng Lithia at ang pagtawag ni Taran sa kanyang sarili bilang isang hari ay nangyari dahil sa nais ng mga tao. Nararamdaman nila na siya ang pinakaswabing mamuno, at nais nila ang kanilang sariling bansa. Binanggit niya na ang tanging dahilan kung bakit sila ganito kasaya ay dahil sa kanilang palagiang iniisip na maaari silang manalo hanggat mayroon silang di matatalong hukbong Wyvern at ang hindi matatalong si Taran. Hindi pumasok sa kanilang isipan ang ideya na baka sila'y atakihin dito, at iniisip ni Elia na siya ay tinuruan ni Taran sa iba't ibang mga pagkakataon ngunit hindi niya nagkaroon ng pagkakataon na pasalamatan ito. Hiniling ni Lana sa kanya na huwag siyang magsisi sa kanya, at binanggit niya na magkakaroon ulit ng malaking digmaan kung hindi nila siya patayin. Binanggit niya na ang tunay na hari ng demonyo ay patay kaya't walang saysay na simula ng isa pang digmaan, at ipinaliwanag ni Elia na si Lana ay isang especially iya noong digmaan. Ginawa niya ang maraming marumi na gawain, at kahit na matapos siyang bumalik sa Orosa, walang ibang pagpipilian si Lana kundi patuloy sa kanyang landas. Binanggit ni Lana na halos tapos na siya sa kanyang gawain dito, at pagkatapos nito, maaari na siyang mamuhay ng tahimik sa Oraya. Pagkatapos, sa eksena, pinababa ni Elia si Kia sandali dahil pagod na ito, at patuloy na natutulog si Kia. Binanggit ni Lana na dahil malapit na silang pumunta sa Orosa, bibili siya ng laruan para kay Kia bilang souvenir, at pumasok siya sa isang madilim na eskinita. Sinundan siya ni Elia, at napansin niya ang pagkikita nito kay Dai. Sinabi ni Dai kay Lana na may informant sa kanila, at maaaring si Kurt ito. Binanggit ni Lana na kung iniimpluwensyahan niya na ang inampun ni Taran na anak ay naglabas ng impormasyon, at sinabi ni Dai na mayroon siyang diary si Kurt na sinulatan niya ng Braille. Kapag nakita ito ng ibang tao, karaniwan nilang iisipin na siya ang especially iya, ngunit naniniwala siya kay Taran, at hindi niya ito ibebenta. Ibig sabihin nito na mayroong nagudyok kay Kurt.
Binanggit niya na ang taong ito ay marunong gamitin ng isang bulag na batang babae para mag-record ng impormasyon, at may perpektong alibay ang informant dahil nasa labas siya ng lungsod sa buong oras na iyon. Nagtataka sila na kung gusto niya bang sabihin na siya ito, at sinabi ni Dai na oo. Binanggit niya na sila na ay dating espya sa Spy Guild, at madali para sa kanya na lumikha ng code gamit ang Braille. Tinanong siya ni Lana kung mayroon siyang anumang ebidensya, at sinabi ni Dai na natagpuan niya ang mga transcription. Binanggit niya na mula nang bumalik si Lana sa lungsod, siya ay nagte-transcribe ng diary at nagleak ng mga transcription na yun. Sinabi niya na inilathala niya ang mga transcription bago pa man dumating ang kanyang mga kasama para sa mga ito, at sinuri na niya na ang parehong impormasyon ay umabot sa mga especially iya sa Oraya. Sa pag-iyak ng Elia, iniisip niya na ang sitwasyon ay nagbago, at hindi na sapat na itago lamang ang world word. Kinuha ni Dai sila na papunta kay Taran sa pamamagitan ng karwahe, at sinundan ni Elia sila. Iniisip niya na siya rin ay magiging iniimbestigahan kung magsalita si Lana, at pumunta doon si Kia. Tinanong niya si Elia kung ano ang kanyang ginagawa, at sinabi ni Elia na kinuha lang si Lana ng isang bandit. Sinabi niya na kailangan nilang iligtas ito, at iniisip niya kung makakalabas sila sa lugar na iyon ng ligtas gamit ang word arts ni Kia. Pagkatapos, ang eksena ay nag-cut sa labas ng Mage City, at nakita natin na sumali si Sojiro at Yuno sa mga gwardya para sa kanilang patrol. Binanggit ni Yuno na dapat malapit na sila sa hangganan ng Lithia ngayon, at sinabi ng kapitan sa kanya na ang hangganan ay nasa dulo ng burol. Binanggit ni Yuno na maunawaan niya na kasama sila para matuto tungkol sa teritoryo malapit sa Lithia, ngunit magiging delikado ito kung malapit sila. Sinabi ng kapitan na totoo na ang sitwasyon sa Lithia ay mababago, ngunit sa panlabas na mundo, ang mga bansa ay magkaibigan pa rin. Ipinaliwanag niya na may isang kasunduan na nagbibigay ng pag-asa sa Lithia na mag-withdraw ng kanilang kasarinlan at muling sumapi sa Oria. Sa katunayan, ang Lithia mismo ang humiling ng mga patrol na ito, at ipinaliwanag ng kapitan na sinasabi ng Lithia na dapat magsumikap ang Oria na panatilihing maayos ang pampublikong kaayusan at pigilan ang madalas na atake ng mga outlaw. Binanggit nila na dahil hindi nila kinikilala ang kasarinlan ng Lithia, tanging makatarungan na ang Orosa ang kumuha ng responsibilidad, at nagtataka si Yuno kung sino ang mga outlaw na ito. Binanggit ng kapitan na ang Orosa ang nagtulak sa kanila na gawin ito, at napagtanto ni Yuno na ang mga patrol ay para lamang sa palabas. Ang kapitan ay nagsasabing alam din ito ng Oraya, at ang mga hiling na patrol ay simpleng panggugulo na ginawa upang gumamit ng mga resources at enerhiya at unti-unti nilang mapanghinaan ng loob ang mga ito. Maaari rin nilang gamitin ang anumang pagkakamali na kanilang ginagawa upang simulan ang isang digmaan, at hindi ito isang epektibong estratehiya, ngunit hindi sila nagtitiis ng kahit anong pagkatalo. Si Yuo ay nagtataka kung talagang hindi maiiwasan ang digmaan, at sinasabi ng kapitan na hindi, ngunit sa ngayon, wala pang rason ang Lithia na umatake kaya hindi agad magkakaroon ng ganap na digmaan. Sinabi ni Sojiro na ito ay hindi maganda, dahil siya ay narito dahil inakala niyang makakalaban niya ang isang karapat-dapat na kalaban, at sinabi ng kapitan na malamang na hindi iniisip ng Lithia ang kanyang sitwasyon. Sinabi ni Sojiro na dapat niyang makilala si Taran mismo at pakiusapang siya na simulan ang digmaang ito. Humihingi ng paumanhin si Yuno para sa kanya, at binanggit niya na hindi niya alam ang tungkol sa kanilang mundo dahil siya ay isang bisita. Binanggit ng kapitan na ang Orosa ay patuloy na nagtatrabaho para sa kapayapaan. Si Taran na bantay ay dating kanilang ika-23 na general, at iniisip nila na italaga ang Lithia bilang isang espesyal na autonomous na rehiyon at bawiin ang titulo ng self-proclaimed Demon King. Ngunit gumagamit ang Lithia ng mga Wyvern, at sila ay isang mapanganib na puwersa na labas sa kontrol ng maraming lahi. Iniisip ni Yuno na ito ay nangangahulugang wala siyang intensyon na itigil ang digmaang ito, at binanggit ng kapitan na sa mundong ito na walang banta ng Demon King, siya ay sumusubok na magtatag ng isang bagong kaayusan sa halip na ang kaharian na patuloy mula pa sa simula ng mga mina na lahi. Binanggit ni Sojiro na napansin niyang may dalawang tao na papunta sa kanila mula sa direksyon ng Lithia, at nalaman natin na sila ay si Shul at Higo. Natatakot si Yuno sa kanilang pagdating, at napagtanto niya na sila ay masamang balita. Naghahanda ang mga sundalo na makipaglaban, at hinihiling ng kapitan sa kanila na huminto at magpakita ng kanilang mga permit sa paglalakbay. Binanggit ni Shul na sila ay mga outlaw na pinuntahan ng kapitan dito para patayin, at sinabi ng kapitan sa bise-kapitan na kunin ang ilang tao at bumalik sa fort at iulat ito sa headquarters. At sinubukan ni Shul na atakihin ang kapitan, ngunit nakipaglaban si Sojiro sa kanya. Ang dalawa sa kanila ay naglaban, at nagtagumpay si Shul na masugatan si Sojiro.
Iniisip ni Sojiro na hindi kaya ng kanyang mga mata na makahabol sa kilos ni Shul, at iniisip niya na kailangan niyang tansyahin ang kanyang mga galaw. Sa kaso na ito, sumalungat siya sa tibak ni Shul ng isa pang beses, at nagtagumpay siyang umiwas sa kanyang mga atake sa pamamagitan ng pagtansya sa kanyang mga galaw, ngunit isa pa rin sa mga atake ni Shul ang nagtagumpay na mabangga siya, at hindi niya maaring sundan si Shul. Patuloy ang dalawa sa kanilang pakikipaglaban, at sinabi ng kapitan sa kanyang mga sundalo na atakihin ang Manri sa mga pana, at sinabi ni Shul kay Higo na siya ang hihinto sa swordsman, at hinihiling sa kanya na magnakaw ng isang kabayo at lumabas na rito. Naiintindihan ni Higo, at sinaksak niya ang lahat ng mga sundalo ng aura ng sabay-sabay. Ang kanilang mga sugat ay hindi mababaliwala, ngunit namatay sila dahil sa lason. Sinabi ni Sojiro sa kanyang kasama na si Yuno na lumabas na rito, ngunit nakakapit si Higo sa kanyang kabayo, at sinabi niya sa kanya na sumakay sa kabayo papunta sa Lithia. Binanggit niya na hindi siya kayang sumakay ng kabayo, at tinangkang tumanggi ni Yuno, ngunit itinuro ni Higo ang kanyang tibak sa kanya. Nalaman ni Yuno na si Higo ay nagpapakawala lamang sa kanya dahil siya ang pinakamahina sa lahat dito at kailangan niya ng isang taong makakasakay. Naiwan si Yuno papunta sa Lithia, at nagpatuloy si Sojiro sa kanyang laban kay Shul. Pagkatapos, ang eksena ay naglipat sa Mage City, at nakita natin si Hido na nakikipag-usap kay Harant. Nag-aalok si Harant ng isang opisyal na suporta sa despatya kay Hido, at binanggit niya na nag-apply din siya sa konseho para sa emergency deployment. Hindi dapat magkaroon ng anumang issue sa proseso, at sinabi ni Hido na hindi niya kailangan ng suporta. Hinihiling ni Haran na pakinggan siya ni Hido, at binanggit ni Hido na sira lang ang ginawa ni Haran sa isang dragon hunting expedition. Hindi lang iyon, naapektuhan din ang kanyang transport squad dahil sa delayed report mula sa advance route, at hindi siya magtataka kung si Harant ay maaaring panagutin para dito. Sinasabi niyang ang pagkakaroon ni Haran dito ay nagugulo lamang ang kanyang chain of command, at dapat siyang bumalik sa Orosa nang walang kanyang mga sundalo kung talagang gusto niyang makatulong. Ito ay nagpapagalit kay Haran, at binanggit niya na kailangan ni Hio ng isang taong marunong sa mga wyvern. Sinasabi niya na hindi siya nakikipag-usap sa isang ordinaryong wyvern, at binanggit ni Hio na mayroon na siyang plano para sa mga wyvern ni Taran. Binanggit ni Paran na hindi si Taran ang problema, siya ay nagsasalita tungkol sa Star Runner. Nagulat si Hio na si Halo ay papunta rito, at ipinaliwanag ni Haran na ninakaw ng Lithia ang Cold Star mula sa Labyrinth City of Nin bago pamako ang hulo. Hindi siya magpapahinga at hayaang ang iba na lang ang kumuha ng kayamanan, at maaaring atakihin ang Mage City kasama ng Lithia. Sinabi ni Hido na dapat kayang pagbabarilin ni Haran si Halo gamit ang kanyang gear, at hinihiling niya sa kanya na kalmihin ang sarili. Naririnig nila ang malakas na ingay, at napansin nila na ang kanilang pader ay binutasan. Ang isang beam attack ay pumutok ng isang butas sa buong kanilang lungsod, at hindi makapaniwala si Hido na ginagamit ni Tan ang Cold Star sa ngayon. Nagtataka si Haran kung mayroon ng deklarasyon ng digmaan, at sinasabi niya na dapat ay nasa magkaibigan pa rin ang Mage City sa Lithia. Iniisip ni Hido na si Tan ay maaaring madali na naghandog ng isang tamang dahilan upang simulan ang digmaan, at ito ay nangangahulugang lahat ay ayon sa kanyang plano. Hindi na pagtanto ng aura na si Taran ay bababa ng ganito kababa, at iniulat ng isang sundalo kay Hio na ang patrol squad na umalis sa gabi ay hindi pa bumabalik ayon sa scout na kanilang ipinadala upang suriin sila. Lahat sila ay pinatay ng lason, at nagtataka si Hido kung pati si Sojiro ay nakaligtas. Binabanggit ng sundalo na patay na ang lahat, at nagtatanong si Haran kay Hido kung may plano siya. Binabanggit ni Hido na hindi lamang si Sojiro ang isang pawn sa assassination plot, at sinasabi niya na ipinadala rin niya si Ku, ang passing disaster. Ngayon na kumilos na ang Lithia, gagawin rin niya ang pareho, at binabanggit na sila ay lampas na sa punto ng mga assassination plot. Sinasabi niya na dapat ilabas nila ang mga sundalo, at binabanggit ni Hido na hindi niya sila maaring magpadala palabas ng fort dahil ang hukbong wyvern ay malamang nang paparating. Nakikita natin na halos nasa kanila na ang hukbong wyvern, at sinasabi ni Haran na ipapadala niya ang kanyang squad. Sa kasong ito, binabanggit niya na ang paghuhunting ng mga wyvern ay kanyang tungkulin, at sinasabi ni Hido na hindi sila maaaring mag-deploy ng tamang anti-air squad sa sitwasyong ito. Kung ang mga wyvern ay makapasok sa mga gusali, tapos na ang lahat, at ang pagtitipon sa fort ay ang kanilang tanging pagpipilian ngayon. Binabanggit ni Haran na hindi sila mananalo ng ganito, at sinasabi ni Hido na maaari silang manalo, at binabanggit na sinabi niya sa kanya na may isa pang squad, kailangan lang nilang panatilihin ang atensyon ng mga wyvern at ang bombardment.
Nagtataka si Haren kung hayaan lang ba ni Hido na mamatay ang mga sundalo ng Mage City habang inililigtas ang mga mamamayan. Sinasabi niya na haharapin niya sila sa kasong ito dahil hindi siya tumatakbo sa laban sa mga Wyvern at hindi niya papayagan na kainin nila kahit isa mang mamamayan. Sinasabi ni Hido na ang spirit ni Haren ay dapat pinapahalagahan, ngunit hindi niya papayagan na may kasamang sundalo siya at binabanggit ni Harant na siya ay pupunta mag-isa. Kasong ito, umalis siya at iniisip ni Hido na tama si Harant sa isang paraan, na inambush sila ng Lithia at kung hindi siya magre-respond, butikusan sila ng mga mamamayan. Ngunit ito ay isang laban na maaaring hindi nila panalo. Sinasabi niya na ipagtatanggol niya ang mga mamamayan ng Mage City at si Haren pati na rin, at humihingi siya sa sundalo na kumonekta sa kanya sa emergency radio line 7. Ginagawa ito ng sundalo at nakikipag-usap si Hyo kay Neo na kasama ng isang independent squad. Sinasabi niya na panahon na para pumasok siya at sinasabi niya na wasakin ang anumang kaaway na nagdudulot ng panganib sa 6th General. Binabanggit niya na dapat babaan niya ang anumang Wyvern na makita niya at huwag niyang saktan ang anumang sundalo ng Minen hanggang sa ibigay niya ang go-ahead. Tinatanong ng sundalo si Hido kung dapat ba talaga nilang gamitin ang halimaw na iyon, at sinasabi ni Hido na ito ay isang sandata at may deal sila. Sinasabi niya na nais nitong mabuhay bilang isang mini muli, at binabanggit ng sundalo na narinig niya na siya ay isang halimaw na sum-iron ng buong kasong ito. Umalis siya, at iniisip ni Hido na tama si Harant sa isang paraan, na inambush sila ng Lithia, at kung hindi siya magre-respond, butikusan sila ng mga mamamayan. Ngunit ito ay isang laban na maaaring hindi nila panalo. Sinasabi niya na ipagtatanggol niya ang mga mamamayan ng Mage City at si Haren pati na rin, at humihingi siya sa sundalo na kumonekta sa kanya sa emergency radio line 7. Ginagawa ito ng sundalo at nakikipag-usap si Hyo kay Neo na kasama ng isang independent squad. Sinasabi niya na panahon na para pumasok siya at sinasabi niya na wasakin ang anumang kaaway na nagdudulot ng panganib sa 6th General. Binabanggit niya na dapat babaan niya ang anumang Wyvern na makita niya at huwag niyang saktan ang anumang sundalo ng Minen hanggang sa ibigay niya ang go-ahead. Nagtatanong si Neo kay Hido kung sigurado ba siya dito dahil medyo hindi siya gusto ni Hido na palayain siya hanggang ngayon, at binabanggit ni Hido na nagbago na ang sitwasyon. Pinatay si Sojiro at ang assassination plot ay hindi na garantisadong magiging matagumpay. Sinasabi niya na dapat niyang sirain ang Lithia kung mabaigo ang misyon ni Ku, at nagtatanong si Neo kung ibibigay ba niya ang kanyang kahilingan pagkatapos nilang manalo sa digmaan. Binabanggit ni Hido na magkakaroon siya ng pantay na karapatan sa mga Minen races at isang opisyal na citizenship ng Oraya. Makakakuha siya ng kanyang pahintulot na walang makapagtangi, at sinasabi ni Neo na humingi rin siya na ma-enroll sa isang paaralan. Binabanggit ni Hido na makakakuha siya nito kung magtagumpay siya, at itinapos niya ang tawag. Nakausap ang nahuling si Yuno at Lithia ilang oras bago ang bombardment. Sinasabi niya na si Yuno ay malaya na tumakas dito dahil ito ay hindi isang piitan, at binabanggit na siya ay parang isang normal na tao, hindi niya ito sasaliksikin, at nagtataka si Yuo kung bakit siya dinala rito. Sa kasong ito, sinasabi ni Dai na ito ay dahil hindi kaya ni Higo na sumakay ng kabayo, at humihingi siya ng paumanhin na kailangan siyang pumunta rito. Binabanggit niya na mayroon siyang ibang importanteng bisita na tutukan ngayon kaya hindi niya magagabayan siya, at sinubukang umalis ngunit napapansin ni Yuo ang espada sa baywang ni Dai at napagtanto niya na ang lalaking nasa harap niya ay si Dai, ang magpay. Kinumpirma ni Dai ang kanyang hinala at nagpakilala si Yuno sa kanya. Binabanggit niya na siya ay mula sa Labyrinth City of Nin at akusasyon niya si Dai sa pagpapagana sa Giant Golem sa pamamagitan ng paglilinis sa Labyrinth. Sinasabi ni Dai na hindi dapat niya siya sisihin, at binabanggit na ang mga scholar ng Megan ang nais maglinis ng Labyrinth na nangangahulugang ang lungsod ay magiging sira sa lalong madaling panahon o mamaya. Hindi man lamang isang tao ang nakapag-predict na ang Dungeon Golem ay magsisimulang gumalaw matapos na linisin ang Labyrinth, at nagtataka si Yuo kung ito ba ay dapat na pagbigyan ng mga pagkamatay ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Binabanggit niya na siya rin ay nagpapakawala ng digmaan ngayon at sinasabi ni Dai na hindi niya nais na magsimula ng digmaan, ngunit malaya ang mga tao na pumili kung gusto nila ang digmaan o hindi, sapagkat wala siyang interes sa ganoon. Pagkatapos, iniisip ni Yuo na si Dai at Sojiro ay pareho, at parang hindi nila iniisip ang mga taong naaapakan. Binabanggit niya na siya ay maghihiganti kay Dai at kahit na siya ay makasarili o mali, gugustuhin niyang maunawaan ang kanyang paghihirap. Sinasabi ni Dai na walang problema iyon sa kanya, at hinahamon siya na gawin iyon ngayon.
Umiiwas si Yuno at nagtataka si Dai kung sinusubukan niya bang pumutok ng arrow na nakatago sa kanyang manggas. Pinapakiusapan niya siya na subukan at tingnan kung mas mabilis siya kaysa sa kanyang daliri. Nag-uumpisa ng manginig ang kamay ni Yuno, sinasabi ni Dai na ito ang kinakailangan ng revenge at binabanggit na hindi dapat magpakamatay si Yuno kung hindi talaga niya iyon gusto. Sinasabi niya na dapat na lamang niyang hanapin ang isang bagong tahanan at pamilya at ibigay ang mga tuhod ni Yuno. Pagkatapos, umalis si Dai pagkatapos sabihing palalayain niya si Yuno kapag kalmado na ang labas at umiiyak si Yuno na naaalala ang kanyang kaibigan na si Luso. Pagkatapos, ang eksena ay nagpaputol sa sentral na citadel ng Lithia at nakikita natin na maraming tao ang nagtitipon doon pagkatapos, si Taran ay may pulong sa bawat isa sa kanyang mga fighters at dumating ng kaunti ng huli si Shul. Binabanggit niya na magaling ang swordsman at sinasabi niya na baka hindi si Di ang tanging bisita dito. Nagtataka si Dai kung nakapagpatay si Shul sa kanya, ngunit sinasabi ni Shul na hindi siya. Binabanggit niya na hindi siya magtatrabaho ng gusto kung hindi pa siya nakakatanggap ng kanyang gantimpala, at kung gusto siyang patayin ni Taran, dapat ay bigyan niya siya ng kanyang gantimpala. Binabanggit ni Taran na sapat na muna ang nagawa ni Shul sa ngayon, at iniisip niyang si Sojiro ay marahil ay may balak na umatake sa kanya mismo. Binabanggit ni Shul na dapat lang tumakbo si Taran tulad ng ginawa niya, at sinasabi ni Taran na ito ay hindi maaring gawin. Binabanggit niya na ang isang taong itinakda na maging pinuno ng takot ay hindi maaaring magpakita nito, at binabanggit na maganda sana kung maaari nilang pamunuan ang mundo sa pamamagitan ng mga matuwid na kahalagahan. Ngunit ang mga nakatira sa kasalukuyan ay hindi na may kakayahan na iyon dahil ninakaw ng tunay na Demon King ang lahat sa kanyang panahon. Ang tanging kapangyarihan lamang ng takot ang nakaukit sa puso ng mga tao, at ito ang dahilan kung bakit siya magpapamuno sa mga tao sa pamamagitan ng takot. Mentayonan niya na sisimulan niya ang isang digmaan, at ang ilaw ng Cold Star ay mag-iilaw sa kanyang kagustuhang durugan ang anumang pagtutol. Sinasabi niya na siya ay lalaban, at sila ay lalaban kasama niya sapagkat sila ang mga nagnanais ng isang mundo na puno ng sure. Sumasang-ayon sina Higo at Shul na lumaban kasama niya, at binanggit ni Dai na may isang taong kasing lakas ni Shul na papunta rito. Sinasabi ni Regna G na aalagaan niya ang taong iyon, ngunit inuutos ni Taran sa kanya na patumbahin ang Mage City sa halip. Humihiling siya sa kanya na ipakita sa kanila ang takot ng mga Wyvern, at binanggit ni Regna G na lahat ng Minian races ng Mage City ay ngayon magiging pagkain para sa kanya at sa kanyang swarm. Pagkatapos, ang eksena ay tumutok sa Mage City matapos ang bombardment, at nakikita natin na ang mga mamamayan ay sinusubukang tulungan ang isa't isa sa lungsod. Napapansin nila na ang lugar kung saan kanilang kakapusan ang apoy ay muling sumisiklab, at nagtataka sila kung ang mga Wyvern ay nagpapailaw ng apoy. Pagdating ni Harant doon, sinasabi niya na tama sila. Nagpakilala siya bilang ang 6th General ng Oria, at sinasabi niya sa kanila na ang ilan sa mga Wyvern ay nagbabombard sa kanila ng mga bato, at ang iba ay nagbubuhos ng mga fuel bomb para kumalat ang apoy. Sinusubukan nilang palabasin sila, at sa sandaling lumabas sila sa labas, sila ay aatake. Isa sa mga mamamayan ang nagtataka kung bakit sila inaatake ng Lithia, at binanggit ni Haren na hindi nila alam iyon ngayon, ngunit ang bombardment ngayon lang ay isang biglang atake na walang anumang pahayag ng digmaan. Ang bagong principality ng Lithia ay lumabag sa kasunduan, at ang digmaan ay hindi maiiwasan. Nagtataka ang mga mamamayan kung kailan darating ang mga reinforcements, at binanggit ni Haren na magtatagal pa ng ilang oras bago sila makapaghanda ng mga tropa dahil ang kanilang patrol squad ay binura lamang. Maaari lamang nilang depensahan at isipin ang plano ngayon, at pagkatapos ay inililigtas niya ang mga mamamayan mula sa pagbagsak ng mga bato. Isa sa mga bato ay tumama sa kanya, at sinubukan siyang atakihin ng isang Wyvern, ngunit iniiwasan niya. Sinubukan ulit siyang atakihin ng ilang Wyvern, ngunit binabagsak sila ng isang magic bullet. Napansin ni Harant ang ilang karagdagang mga Wyvern na pinapatay, at iniisip niyang ito ay marahil si Oho, na patuloy na pumapatay sa mga Wyvern na para bang wala lang sila. Nagtatanong ang mga mamamayan kay Haren kung ano ang kanilang dapat gawin. Binabanggit nila na hindi nila papatawarin ang Lithia para dito, at iniisip ni Haren na kailangan niyang patuloy na pumunta kung saan ang mga espiritu ng mga taong ito ay paglulupipay. Binanggit niya na ang kanyang misyon ay ang manghuli ng mga Wyvern, ngunit ang pangangalaga sa Mage City ay dapat maging kanilang responsibilidad. Hinihiling sa kanya ng mga mamamayan na payagan silang maghayganti para sa kanilang pamilya, at sinasabi ni Haren na kung mayroon man sa kanila na nais lumaban kahit na wala siya, dapat silang pumunta sa Lithia, at siya ay mamahala sa mga individual na iyon mula dito sa abot ng kanyang makakaya.
Samantala, patuloy na pumapatay si Hulu sa mga wyvern, at napapansin niya ang isang grupo ng mga wyvern na papunta sa kanya. Nakikita niya na alam nila ang kanyang pangalan, at sinusubukan siyang atakihin, ngunit tinutugis niya sila ng madali gamit ang iba't ibang kayamanan na kanyang nakolekta mula sa mga labyrinth sa buong mundo. Ilan sa mga wyvern ay pinapatay ng iba, at napapansin ni Halo na ito ay mula sa Aura, at papunta ito sa Lithia. Pagkatapos, ang eksena ay pumupunta sa Lithia sa parehong oras ng bombardment, at nakikita natin si Kia at Elia na naghahanap kay Lana. Ginagamit ni Kia ang kanyang word arts upang gabayan sila sa kanya, at sinasabi ni Elia sa kanya na huwag gamitin ang kapangyarihang magdala ng atensyon sa kanya dahil sila ay papasok lamang sa base ng mga bandit at ililigtas si Lana. Sinasabi ni Kia na alam niya ito, at binabanggit ni Elia na sila lamang ang maglalagay sa kanyang sarili at ni Lana sa panganib kung sila ay magpapansin. Sinasabi ni Kia na si Lana ay kanilang kaibigan, at dapat nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang iligtas siya. Iniisip ni Elia na tanging siya at si Lana ang nakakaalam na ang mundo ay umiiral, at siya ay dapat natanggalin kahit na ito ay nangangahulugan ng paggamit ng kaguluhan na ito sa kanyang kapakinabangan. Pagkatapos, napapansin nila ang ilang mga sundalo sa daan, at sinasabi ni Elia kay Kia na patulugin sila. Ginagawa ito ni Kia, at sinasabi niya na dapat silang magpatuloy. Pinapatay ni Elia sila, at hindi niya nais na mag-iwan ng ebidensya tungkol sa World Word, at sila ay pumapasok sa natagpuan nila siya, at napansin ni Kia na siya ay malubha ang sugat. Hiniling ni Elia kay Kia na bantayan ang labas habang siya ay nag-aalaga kay Lana, at lumabas si Kia. Pagkatapos, tinanong ni Lana si Elia kung bakit siya nandito, at nagtataka siya kung paano siya natagpuan nito. Sinabi ni Lana na kahit ang tactical squad na nanatili sa Lithia ay hindi makakalusot dito sa seguridad, at nagtataka siya kung bakit kasama si Kia. Binanggit ni Lana kay Elia kung si Kia ba ay ang World Word, at sinabihan ni Elia na huwag magsalita ng kahit anong salita o mas lalong lalala ang kanyang mga sugat. Iniisip niya na alam niya na ang pagkakakilanlan ni Kia ay mabubunyag kung sila ay magsisira rito, at sinubukan niyang patayin si Lana, ngunit dumating si Hig. Sinabi ni Lana sa kanya na pumunta sila para patayin siya at hindi niya ibinigay sa kanila ang anumang impormasyon. Kumukuha si Higo ng kanyang mga armas, at nagtataka siya kung paano nakalusot ang batang nandoon. Itinanong ni Lana kay Higo kung alam niya ang lokasyon ng World Word, ngunit hindi siya pinapansin ni Higo at sinugod si Lana at Elia. Iniutos ni Kia ang kanyang mga espada na iwaksi sila, at sinubukan ulit ni Higo silang atakihin. Iniisip ni Kia na ang pagsabi ng iwaksi ay hindi sapat, kaya ginamit niya ang kanyang word arts upang protektahan sila mula sa anumang panganib. Pagkatapos ay hindi mapigil ang nagbaba ng kanyang mga armas si Higo, at iniisip niya na dahil gumagamit si Kia ng word arts, kailangan niya ng huminga. Sinabi ni Kia na dapat ay maliwanag ito, at napansin niya na nagpalabas si Higo ng isang lason sa hangin at namatay ang ilang mga bilanggo dahil dito. Ang lason ay hindi nakakaapekto kay Kia at sa iba, at nagtataka si Higo kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Kia sa kanya na ginamit lamang niya ang kanyang kapangyarihan upang protektahan sila mula sa anumang panganib, at bigla na lamang naglalaho si Higo at namatay. Nagtataka si Elia kung si Kia ba ang pumatay sa kanya, at sinabi ni Kia na hindi. Pagkatapos, napansin nila na wala na si Lana, at iniisip nila na baka siya ay umalis habang sila ay nag-aaway. Nagtataka si Elia kung ano ang dapat niyang gawin, at iniisip niya na kung siya ay hahabol pa ay lalong mas i-expose niya ang World Word. Sinabi niya kay Kia na dapat silang umalis dito sa ngayon, at sigurado siyang si Lana ay magiging okay mag-isa. Nagtataka si Kia kung paano siya sigurado dahil maaaring may iba pang mga bagay tulad ng Mandri, at hindi niya pwedeng iwan ang kanyang kaibigan ng ganun na lang. Sinabi niya na dapat nilang iligtas siya, at binanggit ni Elia na talagang mapilit si Kia. Sinabi ni Kia na hindi mali ang mag-demand mula sa kanyang propesor, at umalis sila sa bilangguan. Sinabi ng tagapagsalaysay na namatay si Higo, ngunit hindi si Kia ang pumatay sa kanya.